Adrian, ako nang bahala rito sa gamit ni Ronron. Aayusin ko na para madala mo sa ospital. Bilin naman ng Remy na makabalik si Adrian mula sa ospital upang kunin ang gamit ng bata. Ako na lang po, Manang, ang mag-aayos. Tugon naman ni Adrian at saka kinuha ang bag mula sa mayordoma. Iniwan na siya ni Manang Remy at hinayaang mag-ayos. Alam ni Adrian na mahalagang madala niya ang mga espesyal na gamit ng bata sa ospital. Kaya naman kinuha niya lahat ito. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aayos, nalaglag ang isang lumang coloring book. Ay, hindi ko pwedeng iwan to. Sambit niya habang pinupulot ito. Nang pulutin niya ang libro ay nalaglag ang nakasilid na maliit na larawan dito. Kinuha iyon ni Adrian. Kunot noon niyang pinagmasdan ang larawan. At halos mabitawan na lamang ito nang makilala ang babaeng naroon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mainit ang araw. Ngunit mas mainit ang pagtanggap ng lahat kay Adrian Jimenez, lalo na ng mga bisita sa groundbreaking ceremony ng kanyang bagong real estate project. Sa harap ng entablado, nakatayo si Adrian sa kanyang pinakamamahalin at eleganteng suit. Ang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa at otoridad. Isa siyang alamat sa mundo ng negosyo, isang billionaire sa kanyang mid-40s, may-ari ng napakaraming kumpanya at hinahangaan ng lahat. Congratulations po, Sir Adrian, sabi ng isang opisyal, sabay abot ng isang plake bilang simbolo ng tagumpay ng proyekto. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo si Adrian para magbigay ng talumpati. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Sa bawat Pilipino na nangangarap ng mas maginhawang bukas. This is all for you. Thank you for your unwavering support and trust. Ani ni Adrian kasabay ng isang tipid na ngiti. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ng media. Sunod-sunod ang tanong ng mga reporter sa kanya. Isa-isang sumagot si Adrian ng mga tanong tungkol sa proyekto, sa mga plano niya at kahit sa personal niyang buhay. Sanay siya sa ganito, kaya naman kalmado niyang hinarap ang bawat mikropono. Ngunit nang tanungin siya ng isang reporter, Sir Adrian, sino po magiging tagapagmana ng inyong empire? Natigilan siya. Naging tahimik ang paligid. Kahit siya hindi alam ang sagot. Mabilis niyang sinenyasan ng sekretary niya na tapusin ang press conference. Tumalikod siya. Iniwan ang mga tanong na nakabitin. Kinagabihan pagdating sa kanyang mansyon, sinalubong siya ng nakasanayan niyang katahimikan. Napakalaki ng bahay. Marble floors, chandelier, mamahaling artwork sa mga dingding, ngunit napakalamig nito. Wala siyang pamilya. Tanging mga kasambahay at security guards lamang ang mga kasama niya. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Manang Remy, ang mayordoma na nagsisilbi na sa kanilang pamilya mula pa nung bata siya. Sir Adrian, mahinang tawag nito. Bumisita ka ba sa sementeryo? Napakunot noo si Adrian. What do you mean, Manang? Tanong niya. Halatang hindi maintindihan ang tinutukoy nito. Hindi mo ba tanda kung anong petsa ngayon? May lungkot na tanong ni Manang Remy. Nako, nakalimutan mo na yata. Napalingon si Adrian sa kalendaryo. Doon niya naalala. Death anniversary pala ng kanyang yumaong asawa na si Tessa. Saglit siyang natahimik. Bago sumagot. Busy lang ako sa opisina, Manang. Pupunta na lang ako ron bukas. Sigurado po ba kayong okay lang kayo, sir? Tanong pa ni Manang Remy, puno ng pag-aalala. Parang pagod na pagod ka po at hapong-hapo. Umiling si Adrian. Ayos lang ako, Manang. I will go ahead.
At tuluyan na nga siyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, agad niyang binuksan ang kanyang liquor cabinet at nagsali ng alak. Tinungga niya ito ng walang pag-aalinlangan. Habang umiikot ang mata niya sa maluwang na kwarto, napansin niyang walang kahit isang larawan si Tessa roon. Napaupo siya at napasandal. Muling tinungga ang laman ng baso at isa-isang nagbalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. 6 na taon na nakalipas. Si Adrian ay isang binatang abala sa pagpapatakbo ng negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit hindi nagtagal, sinimulan siyang pilitin ng kanyang mga magulang na mag-asawa. Adrian, hindi mo makukuha ang buong mana kung hindi ka magpapakasal at magbibigay ng apo. Mariing sabi ng kanyang ama isang gabi. Business is not just about money, Adrian. Dagdag pa ng kanyang ina. It is about legacy and family. You need someone na magpapatuloy ng negosyo mo. Wala siyang balak pumasok sa relasyon. Ngunit alam niyang kailangan niyang sundin ang kondisyon. Kaya nang ipina-arrange marriage siya sa anak ng matalik na kaibigan ng kanyang mga magulang, si Tessa, hindi na siya tumutol pa. Si Tessa ay maaliwalas ang mukha, mahinhin at laging positibo. Sa katunayan nga ay matagal na siyang may nararamdaman kay Adrian, kaya naman buong puso niyang tinanggap ang kasal. Sa kabila nito, hindi maitatanggi na malamig si Adrian. Para sa kanya, ito ay isang obligasyon, hindi pag-ibig. Noong una, sinikap ni Tessa na mapalapit sa kanya. Adrian, gusto mo bang mag-dinner tayo sa labas? Alam ko may bagong restaurant sa Makati na masarap daw according to my friends. I will make a reservation if you want. Sabi ni Tessa isang gabi, puno ng sigla. Hindi na Tessa, marami akong ginagawa. Malamig yung sagot habang abala sa laptop. Go out if you want. Sa mga ganoong pagkakataon at panahon ay tatango at ngingiti na lamang si Tessa. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pagkakataon, sinisikap niyang maipadama ang pagmamahal niya kay Adrian. Nagluluto siya ng paborito nitong pagkain. Sinasamahan siya sa mga opisyal na event at inaasikaso ang lahat ng bagay para sa kanya. Ngunit nananatiling malamig si Adrian. Lumipas sa mga buwan, sinubukan nila magkaanak. Ngunit kahit ilang pagsubok ang gawin, hindi ito nagtagumpay. Hanggang sa isang araw habang hawak ni Tessa ang resulta ng medical check-up niya, tumulo ang kanyang luha. Adrian, sabi niya habang pilit na ngumiti. May ovarian cancer ako. I cannot bear a child. Natigilan si Adrian. Noong una, hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero sa kabila ng lahat, sinamahan niya si Tessa sa bawat chemotherapy sessions nito. Binantayan siya tuwing nasa ospital at tiniyak na lahat ng bagay na kakailanganin nito ay kompleto. Dahil rin sa sakit ni Tessa, tinanggap na ng mga magulang ni Adrian na hindi sila magkakaroon ng apo. Kaya naman ibinigay nila ang mana kay Adrian kahit wala itong sariling pamilya. Dahil kailangan na rin naman nilang magretiro mula sa pamamahala ng lahat ng negosyo at ipaubaya na ito sa kanilang nag-iisang anak. Habang lumalala ang kondisyon ni Tessa, nag-iiba rin ang pakikitungo ni Adrian sa kanya. Mas naging maalaga siya, mas nagbibigay na siya ng oras. Ngunit alam ni Tessa na hindi pa ito pagmamahal. Tinanggap na lamang ni Tessa ito dahil alam niyang iyon na lang ang kayang ibigay ni Adrian sa kanya. Sa huling gabi ng buhay ni Tessa habang nakahiga siya sa ospital, pinilit niyang ngumiti. Adrian, mahina niyang sabi. Alam ko hindi mo ako minahal, pero sana balang araw, makahanap ka ng taong mamahalin mo ng totoo. Huwag kang matakot magmahal, Adrian. Love is beautiful. Please do not be afraid to open your heart for it. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Adrian. Hinawakan niya ang kamay ni Tessa at pinisil ito. Pasensya na, Tessa, bulong niya. Ngunit hindi niya alam kung narinig pa ito ng kanyang asawa. Bumalik sa kasalukuyan ng undalat ni Adrian. Tumungga siyang muli ng alak hanggang sa maubos ito.
Nang ilapag niya ang baso, nararamdaman niya ang bigat ng katahimikan. Sa kabila ng yaman, tagumpay at kapangyarihan, isang bagay ang malinaw. Wala siyang pag-ibig at walang tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mansyon na minsan naging simbolo ng tagumpay niya, ngayon ay parang isang selda. Isang lugar na puno ng ginto, ngunit walang kaligayahan. Sa loob ng kanyang opisina, tahimik na pinakikinggan ni Adrian ang lahat ng sinasabi ng kanyang abogado habang tinitingnan ng isang makapal na binder ng dokumento. Ang lahat ng iyon ay nauukol sa kanyang mga ari-arian, negosyo at iba pang mga assets na pinagpaguran niya sa loob ng napakaraming taon. Sir Adrian, ito po ang kabuuan ng mga properties sa pag-aari ninyo. Itong company may mga lupa sa Tagaytay, Cebu at Baguio. May mga commercial buildings sa Makati at Taguig. Shares sa iba't ibang kumpanya at higit sa lahat ang mansyon ninyo rito sa Maynila. Sabi ng abogado habang isa-isang binuklat ang mga pahina. Tahimik si Adrian habang tinitingnan ang mga papeles. Ang mukha niya ay walang mababakas na emosyon. May mga naayos na rin po akong dokumento para sa inyong last will and testament. Dagdag pa ng kanyang abogado. You can review the terms and conditions at kung may gusto pa po kayong idagdag. Dugtong pa ng abogado. Tumango naman si Adrian. Ayusin mo na ang lahat. Siguraduhin mong walang magiging aberya kapag dumating ang panahon na kailanganin ng mga ito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nag-atubiling magtanong ang abogado. Sir, kung mamarapatin ninyo, gusto ko lang ho sanang itanong, wala po ba kayong balak na mag-asawa at magkaroon ng anak? Sobrang dami po kasi ng mga properties ninyo. Kailangan nyo ng magiging tagapagmana, gaya ng ginawa ng mom at dad ninyo. Biglang tumingin ng matalim si Adrian sa kanya. My personal life is none of your business, attorney. Nandito ka para ayusin ang mga dokumento ko. Hindi para magtanong ng mga bagay na wala kang kinalaman. Napayo ko ang abogado. Pasensya na po, sir. Gagawin ko na po ang trabaho ko. Balik trabaho si Adrian matapos ang meeting na iyon. Walang puwang para sa distraction sa kanyang mundo. Sunod-sunod ang kanyang mga pagpupulong. At sa bawat isang mali ay walang nakakaligtas sa matalas niyang mata. Mr. Santos, sabi ni Adrian sa isa sa kanyang managers habang inilalapag ang isang presentation. Paano mo nagawa mag-submit ng ganitong kapangit na report? Alin dito ang parte ng trabaho mo? Ang hindi mo maintindihan? Namula ang manager. Pasensya na po sir, aayusin ko po kaagad. See to it na hindi na mauulit. Hindi ako nagbabayad ng mataas para sa ganitong klaseng output. Malamig na sabi ni Adrian bago lumipat sa susunod na usapin. Halos gabi na nang matapos ang huling appointment ni Adrian. Habang nasa loob ng kanyang luxury car, tiningnan niya ang kanyang cellphone at binasa ang mga updates ng kanyang mga tauhan. Walang ibang laman ang isip niya kundi negosyo. Would that be all? Tanong ni Adrian habang kausap ang sekretarya sa telepono at nakahawak sa kanyang sentidong kumikirot dahil sa napakahabang araw ng trabaho. Pagkatapos ng tawag ay binaba niya agad ang telepono at napasandal sa kanyang kinauupuan. Pagdating nila sa isang intersection, napatingin siya sa labas sa bintana. Doon niya nakita ang isang batang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Hawak ang mga pinitas sa sampagita. Mukhang pagod na pagod ito at hirap na hirap. Ngunit patuloy pa rin itong sinisikap na makabenta. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Napansin naman ni Adrian ang lungkot at kawalang pag-asa sa mukha ng bata. Sir, liliko po ba tayo? May pupuntahan pa po ba kayo? Tanong ng driver niya. Saglit na nag-isip si Adrian. Ngunit bago pa siyang makapagsalita, naging berde na ang traffic light. Sa halip na huminto o balikan ng bata ay umiling siya. Pinabayaan niya itong mawala sa paningin habang umaandar ang sasakyan.
Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagmarka ang imahe ng bata sa kanyang isipan. Sinubukan niyang iwaksi iyon sa pag-iisip ng trabaho, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang kurot na nararamdaman siya. Isang bagay na matagal niya nang hindi nararamdaman. Pagdating sa kanyang mansyon, tahimik na bumaba si Adrian ng sasakyan. Diretso siya sa kanyang kwarto at agad na nagtanggal ng coat. Binuksang muli ang isa na namang bote ng alak na nasa kanyang liquor cabinet. Habang umiinom, naisip niya ang tanong ng abogado kanina. Wala po ba kayong balak na mag-asawa at magkaroon ng anak? Hindi niya maalis sa isipan ang posibilidad na walang magmana ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit ang mas nakakaistorbo ay ang imahe ng batang lalaki sa kalsada. Ang lungkot sa mukha nito. Ang mga mata nitong puno ng pagod at determinasyon. Umili si Adrian at uminom pa ng isang baso ng whiskey. Umaasang malulunod ng alak ang mga tanong na umiikot sa kanyang isipan. Ngunit kahit gaano karaming alak ang inumin niya, nananatiling buhay ang mga tanong. Sino nga ba ang magiging tagapagmana ng lahat ng kanyang pinaghirapan? At bakit sa kabila ng lahat ng tagumpay na nakamit niya, tila may kulang pa rin? Abala si Adrian sa kanyang trabaho tulad ng nakasanayan. Sa bawat araw hindi tumitigil ang daloy ng mga meeting, tawag at pagsusuri ng mga report. Halos wala siyang pahinga. Ngunit sa kabila ng kanyang kaabalahan, ang imahe ng batang nagbebenta ng sampagita ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bagamat sinubukan niya itong iwaksi, isang araw habang abala si Adrian sa opisina, pumasok ang kanyang sekretarya. Sir Adrian, may bisita po kayo, sabi nito. Wala naman ako nakaschedule na meeting today, Lexi. Sagot ni Adrian ang hindi tumingin mula sa mga papel sa harap niya. Hindi po nakaschedule, pero sabi niya, dati ninyong business partner. Paliwanag ng sekretary, napataas ang kilay si Adrian. Sino? Troy raw po, sir. Sagot ni Lexi sa kanya. Papasukin ko po ba o sabihin ko po sa guards na paalisin? Nagulat si Adrian sa narinig. Mula sa nakaraan niyang buhay bilang isang batang negosyante, si Troy ay isa sa pinakamalapit niyang kaibigan at kasosyo. Ngunit nawala ito sa eksena matapos masangkot sa mga iligal na gawain. Matagal na silang walang komunikasyon. Sige, papasukin mo. Utos ni Adrian bagamat nagdadalawang isip. Pumasok si Troy, mukhang pagod at marami nang pinagdaanan. Ang dating malinis nitong bihis at masayahing aura ay napalitan ng magulong buhok at mata na tila puno ng hinagpis. Adrian! Bati nito, pilit na ngumiti. Ang tagal nating hindi nagkita. Troy, malamig na sagot naman ni Adrian. Hindi ko inaasahan ang pagbisita mo. Nakabalik ka na pala. Alam ko, pero kailangan ko ng tulong mo. Prangka nitong sabi. Gusto kong magsimula ulit. Gusto kong bumalik sa business world at alam kong ikaw lang ang tanging makakatulong sa akin. Para saan pat kaibigan kita at ninong ka ng mga anak ko, diba? Napabuntong hininga si Adrian. Troy, alam mo namang hindi ko pinapasok ang mga negosyo ng mga taong nasangkot na sa mga scheme. Alam ko ang nangyari sa'yo. Ang mga kaso, ang bankruptcy. I'm afraid I would not be able to help you. Adrian, come on. Nagbago na ako. Mariin sagot ni Troy. Napatingin ng matalim si Adrian. How long have you been sober? Naputo lang ngiti ni Troy. Hindi siya sumagot. Alam ko kung paano ka nag-cope noon. Dagdag pa ni Adrian. Puno ng kaseryosohan ang boses. Pills, substances, lahat ng yan. Nawala sa buhay mo si Cheska at ang mga anak mo ng dahil doon. Naaalala mo? Iniwan ka nila dahil pinili mong magpakalulong sa bisyo. Biglang nag-init ang ulo ni Troy. Lumapit siya kay Adrian, sabay hawak sa kwelyo nito. Huwag mong idamay ang personal kong buhay, Adrian.
Nanghihingi lang naman ako ng tulong. Tsaka at least ako, nagkaroon ng asawa at anak. Ikaw. Natigilan si Adrian sa mga salitang yon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nawala ang kanyang composure. Ngunit agad din siya nakabawi. Dahan-dahan niyang itinulak si Troy palayo. I will help you. If you're willing to help yourself first. Malamig na sabi naman ni Adrian. Ang yapang mo talaga, Adrian. Galit na sigaw ni Troy. Tandaan mo to. May araw rin ang mga mayayabang na katulad mo. Hindi nagpatinag si Adrian. Pinindot niya ang pager sa mesa. Ilang segundo lang, pumasok ang security. Pakihatid siya palabas. Utos niya. Habang hinihila palabas si Troy, galit itong nagmura. Napabuntong hininga na lang si Adrian at bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit hindi na nawala sa isipan niya ang huling sinabi ni Troy. Kinagabihan, habang pauwi si Adrian mula sa opisina, napadaan ulit ang sasakyan niya sa parehong kalsada kung saan niya unang nakita ang batang nagbebenta ng sampagita. Sa pagkakataong ito, may kakaibang udyok sa kanyang dibdib. Manong iliko mo? Utos niya sa driver. Nagtaka naman ang driver ngunit sumunod. Huminto sila sa tapat ng bata na nakaupo pa rin sa gilid ng kalsada, hawak ang mga bulaklak. Bumaba si Adrian mula sa sasakyan at napatingin ang bata sa kanya. Tila nagulat. Magkano isang sampagita? Tanong ni Adrian. 20 po. Mahina ngunit magalang na sagot ng bata. Binili ni Adrian ang isang sampagita at kitang-kita naman ang tuwa sa mukha ng bata. Salamat po sir, ikaw po ang unang benta ko ngayong araw. Napansin ni Adrian na may benda ang balakang ng bata. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, halatang nag-aalala. Naaksidente po ako dati. Sagot ng bata, pilit na ngumiti. Pero ayos lang po ako. Hindi naman maipaliwanag ni Adrian kung bakit. Ngunit nararamdaman niya ang gusto niyang tulungan ng bata. Bibiling ko na lahat ng sampagita mo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Habang binibilang ng bata ang kanyang kita, may lumapit na isang ale. Tinawag nito ang bata. Ron, tapos ka na ba? Tumakbo ang bata papunta sa ale at pinakita na ibenta. Tapos na po, Chabelin. Ang dami kong benta kasi binili ni Kuya lahat. Nagpasalamat ang babae kay Adrian. Nako, maraming salamat po sir. Malaking tulong po ito sa amin. Pagbalik ni Adrian sa sasakyan, hindi maalis si Ron sa kanyang isipan. May kung anong kakaibang pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na nang hindi nararanasan. Sa hindi maipaliwanag na rason, pakiramdam niya ay para bang may responsibilidad siyang dapat gampanan sa batang iyon. Hindi nagbago ang araw-araw na routine ni Adrian. Trabaho sa umaga hanggang gabi, tapos diretso uwi. Kung tutuusin bilang CEO, maari niya nang ipaubaya sa ibang mga gawain. Pero pilit niyang inilululong ang sarili sa trabaho dahil wala naman siyang ibang pinagkakaabalahan. Ngunit mula noong makilala niya ang batang nagtitinda ng sampagita na si Ron, tila nagkaroon ng bagong kulay ang kanyang monotonong buhay. Sa bawat pag-uwi niya mula sa mahabang araw ng trabaho, palaging humihinto ang kanyang sasakyan sa kalsadang yon upang bumili ng sampagita mula kay Ron. At sa tuwing makakauwi na siya sa mansyon, madalas na magtataka naman si Manang Remy. Adrian, bungad ng mayordoma habang inaayos ang bulaklak na inilapag niya sa mesa. Ilang araw na kitang nakikitang umuuwi ng may dalang sampagita. Wala naman tayong altar dito sa bahay. Bakit ka ba laging bumibili nito? Napatingin si Adrian sa hawak niyang tasa ng kape. Sa halip na ipaliwanag ng buo, isang maikling sagot ang ibinigay niya. May binibilhan lang ako na bata. Kawawa kasi. Ipapamigay ko na lang sa mga nandito sa bahay kung ganon. Sayang naman at mabubulok.
Sagot ni Manang Remy, pero sa tono ng boses niya, halata ang kanyang pagtataka. Sa tuwing dumadaan si Adrian sa lugar ni Ronron, unti-unting nagiging mas personal ang kanilang pag-uusap. Hindi lamang ito simpleng transaksyon ng pagbili ng bulaklak. Mas naging interesado si Adrian sa kwento ng bata. Minsan ka na bang pumasok sa eskwela? Tanong niya minsan habang iniaabot ang pera ng sampagita. Hindi po, sir. Sagot ni Ronron habang umingiti na mahina. Wala pong pera para mag-aral. Lagi lang po ako dito sa kalsada. Tsaka hindi naman po ako nakakapaglakad kaya hindi ko rin po talaga kayang pumasok sa school kahit po gustong gusto ko. Napansin naman ni Adrian ang kapayatan ng bata at ang payak nitong pananamit. Ang benda sa kanyang balakang bagamat maayos ay tila matagal nang hindi napapalitan. Inasan ba mga magulang mo? Tanong ni Adrian. Umiling si Ronron. Wala po ko magulang, sir. Iniwan lang po ko dati ng isang ale. Hindi ko po siya kilala. Naramdaman ni Adrian ang bigat ng sinabi ng bata. San ka tumutuloy ngayon? Dun po sa may simbahan minsan. Sagot ni Ronron. Pero madalas po ko sumama kay Chabelen. Siya po nag-aalaga sa akin. Naging curious si Adrian kung sino si Chabelen. Isang araw nakita niya itong nagtitinda ng basahan sa kalsada habang kasama nito si Ronron. Lumapit siya para makipag-usap. Magandang araw po. Bati niya sa babae. Napatingin si Chabelen na tila nagulat sa presensya ng maayos na bihis na lalaki. Magandang araw rin po, sir. Ano pong kailangan nila? Tungkol po kay Ronron? Sagot ni Adrian. Narinig ko na ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Ay, opo, ako po. Sagot ni Chabelen, halatang nag-aalangan. Bakit po ninyo siya natanong? Gusto ko lang malaman kung paano siya napunta sa inyo? Tanong niya nang may pag-aalala. Nagbuntong hininga si Chabelen bago nagsalita. Nakita namin si Ronron noong naaksidente siya. Nahulog siya sa hagdan ng isang lumang building na tinutuluyan niya noon. Sinugod namin siya sa ospital. Pero matapos ma-discharge, wala nang sumundo sa kanya. Ang sabi ng mga tao, wala talaga siyang magulang. Kaya mula noon, inako ko ng pag-aalaga sa kanya kahit hirap kami. Kamusta na ang kondisyon niya? Tanong pa ni Adrian. Hindi na po siya nakakalakad Sagot ni Chabelen, mababagas ang lungkot sa mukha. Kung may pera lang kami, sana napagamot siya. Pero sir, mahirap ang buhay namin. May mga anak din akong kailangang buhayin. At hirap na rin kami sa pagkain araw-araw. Dito nga lang din kami sa kalsada halos matulog. Wala ba naghahanap sa kanya? Kahit man lang ang tunay niyang magulang? Tanong ni Adrian. Umiling si Chabelen. Nagkibit balikat. Wala, sir. Diyos ko, ilang taon na rin. Alam mo ba, hindi nga namin alam ang tunay niyang pangalan. Sinabi lang sa amin noon na tinawag daw niya sarili niyang Ronron nung mas bata pa siya. Kaya ayun na lang din ang tinawag namin sa kanya. Any birthday nga, hindi namin alam. Kawawa talaga. Kung sino man ang magulang niya, napakasama naman nila para pabayaan si Ronron ng ganito. Nilingon ni Adrian si Ronron na tahimik na kumakain ng pasalubong na dala niya. Wala itong reklamo. Kahit halatang hirap na hirap ang kalagayan nito. Pag-uwi ni Adrian ng gabing yon, hindi siya mapakali. Ang imahe ni Ronron, ang masayahing mukha nito sa kabila ng lahat ng paghihirap at ang kwento ng kawalan ng magulang ay bumabagabag sa kanya. Napalingon siya sa bintana ng kanyang silid. Tanaw ang mahimik na gabi. Sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, parang biglang naramdaman niya kung gaano siyang kaliit sa harap ng ganitong klaseng realidad. Gusto niyang tulungan si Ronron. Pero paano? Binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-search tungkol sa mga foundation at institusyon na maaaring makatulong sa mga batang lansangan na may sakit.
Pero kahit anong gawin niya, tila hindi ito sapat. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may higit pa siyang kayang gawin para sa bata. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, may pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Isang kakaibang koneksyon sa batang si Ronron na tila may kahulugan. Sa mga sumunod na linggo, naging mas abala si Adrian sa negosyo. Sunod-sunod ang mga business events, investor meetings at gala na kailangan niyang puntahan. Dahil dito, hindi na siya nakabalik sa kalsada kung saan nagtitinda si Ronron ng sampagita. Sa kabilang banda sa kalsada, malungkot si Ronron. Habang hawak ang mga sampagita, laging umaasa na makikita niya si Adrian. Ngunit hindi na ito dumadaan. Napansin naman ito ng kaniyang tiyapilin. "Ronron anak, huwag mo nang asahan si Sir Adrian," sabi ni Chabelen habang inaayos ang paninda niyang basahan. Ganon talaga ang buhay. May mga taong dumarating lang pansamantala. Magpasalamat na lang tayo sa naitulong niya sa atin noon. Tumango lamang si Ronron, ngunit hindi maikakailang masakit para sa kanyang hindi na pagbisita ni Adrian. Samantala, sa gitna ng kanyang abalang araw, sumagi minsan sa isipan ni Adrian si Ronron. Ngunit agad din niyang itinaboy ang ideya. Masyadong marami siyang dapat unahin. Subalit sa likod ng lahat ng kanyang ginagawa, hindi niya maalis ang bigat sa dibdib tuwing naaalala ang bata. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa isang mahaba at nakakapagod na meeting, naipit ang sasakyan ni Adrian sa isang matinding trapiko. Napansin niyang tila nagkakagulo sa unahan. "Sir, mukhang may sunog," sabi ng kanyang driver. Itinuro ang makapal na usok na umaakyat sa langit. "Kaya po siguro traffic, mukhang matatagalan tayo, sir." Napakulot noo si Adrian habang pinagmamasa ng mga sunod-sunod na fire truck na papunta sa lugar ng insidente. "Nasaan daw po ang sunog?" tanong niya. "Doon po sa side ng lumang building sa may Protasio. Mukhang malapit sa lugar kung saan kayo bumibili ng sampagita." Biglang kumubog ang dibdib ni Adrian. "Itigil mo ang sasakyan," utos niya sa driver. Sir, delikado. Sabi ko itigil mo." Bulyaw niya bago bumaba ng kotse. Hindi niya inintindi ang mga bosina at ingay ng kalsada. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng sunog. Mabilis na nalampasan ang mga nagkakagulong tao. Pagdating ni Adrian, nagkakagulo nga ang lahat. May mga bombero, paramedics at mga residente na umiiyak sa gilid ng kalsada. Ang matanda at marupok na gusali kung saan niya palaging nakikita si Ronron ay unti-unting kinakain ng apoy. Nanlaki ang mga mata niya at agad niyang hinanap ang bata. Tumigil siya sa bawat grupo ng tao. Nagtatanong, "May nakita ba kayong bata? Nasa wheelchair, nagbebenta na sampagita." Tanong niya na halos pabaliw sa kaba. Walang malinaw na sagot ang mga tao. May ilan na nagsabi na may mga bata raw na nailigtas pero hindi nila matiyak kung kasama si Ronron. Hanggang sa marinig niya ang tinig ng isang nurse na tumatawag sa bombero. Napansin niya si Ronron. Hawak ng nurse habang umiiyak ng walang tigil. "Ronron!" sigaw ni Adrian habang mabilis na lumapit. Pagkarinig nito ay napalingon si Ronron. At sa kabila ng takot at luha, lumitaw ang pamilyar na ngiti. Agad siyang niyakap ni Adrian. Hawak ng mahigpit ang batang nanginginig sa takot. "Nasaan ang tiyabilin mo?" tanong ni Adrian. Pilit na hinahawi ang buhok ng bata mula sa mukha nito. Umiling si Ronron. Halos hindi na makapagsalita sa hikbi. "Hindi ko po alam, sir. Iniwan na po nila ako." Lumapit ang nurse at halatang pagod ngunit maingat. "Sir, muntik na mabagsakan ng debris ang bata. Mabuti na lang at maaga pang bombero." Napatingin si Adrian sa nasusunog na gusali. Pakiramdam niya, bumaliktad ang mundo niya. Tumigil ang lahat ng ingay sa paligid at tanging iyak ni Ronron ang naririnig niya. "Wala siyang kasama?" tanong ni Adrian sa nurse. Umiling ito. "Wala po. Nung dumating kami, siya lang naiwan sa side na yon." Hinawakan ni Adrian ang ulo ni Ronron.
Huwag ka na matakot. Nandito na ako. Hindi kita iiwan. Napayakap ng mahigpit sa kanya ang bata at awang-awa naman si Adrian sa kalagayan nito. Matapos mailigtas, dinala si Ronron sa ospital upang suriin. Sa waiting area, tahimik na nakaupo si Adrian. Pinagmamasa ng bata habang ine-entertain ng isang nurse na nagdala ng laruan. Lumapit ang doktor kay Adrian at inabot ang findings. Wala pong malubhang sugat ang bata, sir. Hindi siya nakalanghap ng sobrang usok at wala rin siyang paso. Pero ano? Tanong ni Adrian na may halong kaba. Napansin ho namin ang kondisyon ng balakang ng bata. Mukhang matagal na ho itong may pinsala. Hindi ko alam kung aware kayo pero mukhang na-aksidente siya noong mas bata pa siya. May nabanggit ho ba ang guardian niya? Tumango si Adrian. Oo, na-aksidente nga raw siya noon. Can you do something about his hips? Makakalakad pa ba siya? Sa ganitong edad, posibleng magawa naman ng paraan. Pero hindi pa siya pwedeng sumailalim sa mabigat na operasyon. Therapy muna ang kakailanganin niya. Pero magiging mahirap ito, especially since hindi na asikaso agad ang kondisyon niya. Napatingin si Adrian kay Ronron, tahimik na naglalaro. Sa isip niya, hindi na pwedeng hayaan ng bata sa ganitong sitwasyon. Nang matapos ang konsultasyon, tinanong ng social worker kung sino ang magulang o guardian ng bata. Ako, sagot ni Adrian ng walang pag-aalinlangan. I am with him. Ako ang guardian niya. Tumingin ang social worker sa kanya, tila nagtatanong kung sigurado ba siya. Yes, siya ang aalagaan ko na bata. Ako nang bahala sa kanya. Tugtong ni Adrian, puno ng determinasyon. Habang nakaupo sa gilid ng kama si Ronron, pinanood ni Adrian ang batang mahimbing nang natutulog. Doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Isang dahilan para magpatuloy. At sa puntong yon, alam niyang kailangan niyang iuwi si Ronron sa mansyon, kung saan masisigurado niyang mabibigyan niya ng tamang alaga ang bata. Isang tahimik na gabi, dumating si Adrian sa mansyon kasama si Ronron. Agad na sinalubong ni Manang Remy ang dalawa. Litong-lito ito nang makita ang hindi kilalang bata na kasama ng kanyang amo. Sir Adrian, sino ang batang ito? Tanong ni Manang Remy habang tinutulungan si Ronron na itulak ang kanyang wheelchair. Ito si Ronron. Simpleng sagot ni Adrian. Mula ngayon, dito na siya titira sa atin. Tutulungan mo siyang mag-settle, Manang. Pagpasok pa lang ni Ronron, kitang-kita ng parehong takot at pagkamangha sa kanyang mga mata. Napakaganda at napakalaki ng bahay. Kumpara sa masikip at maruming kalsadang kinalakihan niya. Ang malalaking chandelier, marmol na sahig at mga mamahaling muebles ay tila nakakapangliit para sa batang sanay sa simpleng buhay sa lansangan. Sir Adrian, sa inyo po ba talaga lahat ng to? Tanong niya ng halos pabulong. Napangiti pa si Adrian. Oo, pero hindi mo kailangang mahiya, Ronron. Bahay mo na rin ito. Binigyan ni Adrian si Ronron ng sariling kwarto. Maliit kung ikukumpara sa iba pang kwarto ng mansyon, ngunit sapat na para maging komportable. May sariling kama, study table at mga laruan na inutos agad ni Adrian na bilhin para sa bata. Ngunit sa mga unang gabi, napansin ni Adrian na laging wala si Ronron sa kwarto nito. Sa tuwing sisilipin niya, ang kama ay maayos pa rin at parang hindi nagagamit. Isang madaling araw, nakita niya si Ronron ay natutulog sa labas ng kwarto nito. May kartong nilalatag sa sahig at isang lumang kumot ang nakataklob sa kanya. Ronron, gising ni Adrian habang dahan-dahang hinahawi ang kumot ng bata. Bakit dito ka natutulog? May sarili ka namang kwarto. Dahan-dahang iminulat ni Ronron ang kanyang mga mata. Pasensya na po, sir. Hindi po kasi ako sanay sa kama. Para pong masyado siyang maganda para sa akin. Malambot, hindi po ako dapat doon. Napabuntong hininga si Adrian, pilit na nilalabanan ng kirot sa kanyang dibdib.
Hindi mo kailangang mag-isip ng ganyan, Ronron. Ang lahat ng nasa bahay na to ay para sa'yo na rin. Ang kwarto mo, iyo yun. Huwag kang matakot gamitin ang para sa'yo. Tumango si Ronron, ngunit nananatiling tahimik. Sa mga sumunod na araw, madalas sinatanong ni Ronron kung nasaan si Chabelen at ang mga kapatid niyang iniwan din sa kalsada. Sir Adrian, binalikan niyo po ba sila? Nasaan po sila ngayon? Pinahanap naman talaga ni Adrian si Chabelen sa lugar kung saan dati silang naninirahan. Ngunit napag-alaman niyang lumipat na ito ng lugar kasamang ibang mga bata. Wala na sila ron. Baka lumipat na nga sila ng ibang lugar. Pero huwag kang mag-alala, hahanapan pa rin natin sila. Nalungkot si Ronron, ngunit agad din siyang pinakalma ni Adrian. Ronron, simula ngayon ako na ang tito mo. Ako nang mag-aalaga sa'yo. At ito na ang bahay mo, ha? Sa wakas, unti-unti nang gumaan ang loob ni Ronron kay Adrian. Lalo pa siyang natuwa nang sabihan siya ng lalaki na huwag na itong tawaging sir. Hindi mo na ako Sir Adrian. Tawagin mo na lang akong tito. Tito? Sambit ni Ronron at sa unang pagkakataon lumitaw ang isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. May tito na po ako at may bahay pa ako. Napangiti na lamang si Adrian habang pinagmamasdan ng tuwa ng bata. Maging si Manang Remy ay naging malapit kay Ronron. Siya na ang nag-asikaso ng mga pagkain, damit at iba pang pangangailangan ng bata. Hindi nagtagal, naging bahagi na ng mansyon ang mga tawa at kwentuhan ni Ronron, na tila nagbigay ng liwanag sa dati ay tahimik at malamig na tahanan. Sa tuwing umuwi si Adrian mula sa trabaho, sinasalubong siya ng masiglang boses ni Ronron. Tito Adrian, dumating ka na, may kwento po ko. Doon na pagtanto ni Adrian na sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, tila naging masaya na ulit ang kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay na naabot niya, natagpuan niya ang isang bagay na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Isang pamilya. Sa unang pagkakataon, nagising si Adrian sa tunog ng masiglang boses ni Ronron. Sa loob ng mansyon, puno ng enerhiya ang bata habang tumatakbo sa hardin. Kahalili ang pagtatawanan nila ni Manang Remy. Ibang-iba ito sa tahimik na umaga na nakasanayan ni Adrian. Ngunit, imbis na mairita, napangiti siya. Pagbaba niya ng hagdan, sinalubong siya ni Ronron. May hawak na simpleng papel na puno ng drawing. Tito Adrian, tingnan niyo po. Kayo ito. Masiglang sabi ni Ronron sabay pakita ng guhit na siyang sinubukan niyang gawin. Napangiti si Adrian kahit medyo patawa ang pagkakagawa sa kanya. Ako ba to, Ronron? Parang mas pogi ako riyan kaysa sa totoong buhay ah. Biro niya pa. Tumawa si Ronron ng malakas. Tito, kayo po talaga yan. Ang saya po kasi kasama niyo ako at may drawing na po ako maganda. Lumipas ang mga araw, mas lumalalim ang samahan ni Adrian at Ronron. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita ni Adrian na kaya niyang maging tatay sa batang ulila. Isang hapon, dinala ni Adrian si Ronron sa hardin. May dala siyang isang laruang eroplano na binili niya para sa bata. Tito, akin po ba yan? Tanong ni Ronron. Halos hindi ito makapaniwala. Oo naman. Sabi ko naman sa'yo, diba, lahat ng nakikita mo sa bahay, sa'yo. Sabi ni Adrian habang iniabot ang laruan. Halika, turuan kita kung paano tong paliparin. Magkasama silang naglaro sa malawak na hardin. Tuwang-tuwa si Ronron habang pinagmamasdan ng eroplano niyang lumilipad. Tito Adrian, ang galing niyo po! Sigaw niya habang tumatakbo. Napaisip si Adrian habang tinitingnan ang masayang bata. Sa simpleng paraan, naramdaman niya ang kakaibang saya na hindi maibibigay ng anumang tagumpay o yaman. Isang araw, sinamahan ni Adrian si Ronron sa doktor para sa check-up nito. Ronron, tandaan mo, kahit anong sabihin ng doktor, nandito lang ako. Huwag kang matatakot. Sabi ni Adrian habang hawak ang kamay ng bata.
Habang tinitingnan ng doktor ang kalagayan ng kanyang hips, kitang-kita ang kaba sa mukha ni Ronron. Ngunit sa tuwing haharap siya kay Adrian ay napapawi ito. "Tito, masakit po ba yung gagawin nila sa akin?" Tanong ni Ronron, nanginginig. Ngumiti si Adrian at hinawakan ng balikat ng bata. "Hindi, at kahit masakit, hindi kita iiwan." Matapos ang check-up, binigyan ng doktor ng mga bagong instructions si Adrian para sa therapy ni Ronron. "Kaya natin to, Ronron, step by step," sabi ni Adrian habang binubuhat ang bata pabalik sa wheelchair. Isang gabi, nakita ni Adrian si Ronron sa kusina. Tahimik na kumakain ng pandesal. "Oh, bakit gising ka pa, Ronron?" Tanong ni Adrian habang umupo sa tabi niya. "Hindi po kasi ako makatulog dito," sagot ng bata. Napansin naman ni Adrian na tila may iniisip ang bata. "Anong nasa isip mo?" "Tito, sa totoo lang po, natatakot pa rin ako minsan. Akala ko po iiwan niyo rin ako katulad nila." Bulong ni Ronron, halos hindi naririnig. Natigilan si Adrian. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng kamay ng bata. "Ronron, hindi kita iiwan. Nangako ako sa sarili ko na aalagaan kita. Hindi ka na ulit mag-iisa, okay?" Napayakap si Ronron kay Adrian. At doon naramdaman ng lalaki ang bigat ng mga pinagdaanan ng bata. Sa mga yakap na iyon, natutunan din ni Adrian kung anong ibig sabihin ng maging isang ama. Bilang bahagi ng therapy ni Ronron, dinala siya ni Adrian sa isang park na may malawak na damuhan. "Tito, ang laki po nito. Ang ganda," masayang sabi ni Ronron habang nakaupo sa wheelchair. "Hindi lang puro trabaho ang buhay, Ronron. Dapat marunong din tayong mag-relax," sagot ni Adrian habang naglalatag ng picnic blanket. Habang kumakain ng sandwiches at prutas, napansin ni Adrian ang mga ibang batang naglalaro ng soccer. "Tito, balang araw po, gusto ko nang tumakbo ng ganyan," sabi ni Ronron. May halong lungkot sa boses. "Darating din tayo riyan, Ronron. Magtiwala ka lang," sagot ni Adrian. Ang dating tahimik na buhay ni Adrian ay napuno ng tawa, ingay at responsibilidad. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman ang kahulugan ng pagkakaroon ng pamilya. Hindi man madali, handa si Adrian na ibigay ang lahat para kay Ronron. Sa bawat oras na kasama niya ang bata, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya kailanman nag-iisa. Naging makulay ang bawat araw sa mansyon mula nang dumating si Ronron. Ang dating tahimik at malamig na bahay ay napuno ng tawanan at kwento. Madalas sa tuwing uuwi si Adrian mula sa trabaho, tatakbo si Ronron papunta sa pintuan gamit ang wheelchair para salubungin siya. "Tito Adrian, kumain po ba kayo ng maayos?" Laging tanong ng bata, na parang isang magulang na nag-aalala. Napapangiti si Adrian sa pagiging maalalahanin ng bata. "Oo naman, Ronron. Ikaw, kamusta ang therapy mo?" "Mabuti po, Tito. Tingnan niyo, mas gumagalaw na hips ko," sagot ni Ronron habang pilit na ipinapakita ang progreso sa kanyang therapy. Lalo pang napalapit si Adrian sa bata at unti-unti niyang nararamdaman ang responsibilidad at pagmamahal na para bang isang tunay na ama. Isang hapon, dumating ang abogado ni Adrian sa mansyon dala ang mga dokumentong kailangang pirmahan mula sa mga bagong investors. Habang iniisa-isa ang mga papeles, naisip ni Adrian ang ideya. Pagkatapos niyang nagdaan ang huling kontrata, nagtanong siya sa abogado. "May tanong ho ako tungkol sa last will ko," panimula niya. Nag-angat ng tingin ng abogado. "Ano po iyon, Mr. Jimenez?" "Kung gusto kong isama sa will ang isang bata na inaalagaan ko, pwede ba yon? Gusto kong tsakin na kapag may nangyari sa akin, hindi siya maghirap." Seryosong sabi ni Adrian. Nagkibit balikat ang abogado. "Pwede naman po yun, pero may legal na proseso. Kung minor ang bata, kailangan pong ampunin niyo siya o magbigay ng pahintulot ang mga biological parents o legal guardian niya.
Kapag naayos yon, maaari na po siyang ilagay sa will bilang legal heir. Napabuntong hininga si Adrian. Alam niyang mahirap ang proseso, lalo na at hindi niya alam ang tunay na pagkatao ng mga magulang ni Ronron. Sige, sabihin kita kapag handa ng lahat, sagot niya. Habang binabalik-balikan ni Adrian ang sinasabi ng abogado, narinig ni Manang Remy ang pag-uusap nila habang nagdadala ng kape sa opisina. Hindi na ito nagsalita noon, ngunit kinagabihan, noong makatulog na si Ronron, nilapitan niya si Adrian sa sala. Sir Adrian, tulog na po si Ronron. Napainom ko na siya ng gatas, sabi ni Manang Remy habang nililigpit ang ilang gamit. Tumango si Adrian habang nagbabasa ng isang dokumento. Salamat, Manang. Tahimik na tumabi si Manang Remy. Halatang may gusto itong sabihin. Sir, ano po yung narinig ko kanina sa opisina ninyo? Parang tungkol sa will? Napatingin si Adrian sa matanda, ngunit hindi agad nagsalita. Wala yun, Manang. May tinanong lang ako tungkol sa legalities. Huwag niyo po akong balahin, Sir Adrian. Matagal na ako narito. Alam kong malapit na malapit kayo kay Ronron at mukhang gusto niyo siyang gawing anak, tama ba? Tanong ni Manang Remy ng direkta. Hindi naman agad sumagot si Adrian. Malalim siyang huminga bago nagsalita. Gusto ko sanang ampunin siya, Manang. Pero mukhang napakahirap. Hindi ko rin alam kung paano sisimulan. Umiti si Manang Remy. Halatang natutuwa sa narinig. Bakit naman magiging mahirap, sir? Kayang-kaya niyo yan. Mayaman kayo, respetado, at wala namang pumipigil sa inyo. Sa totoo lang, malaking bagay na nasa buhay mo si Ronron. Masaya ang bata, pero mas napapansin ko na mas masaya ka rin dahil sa kanya. Napaisip si Adrian sa sinabi ni Manang Remy. Totoo, mula nang dumating si Ronron sa buhay niya, tila may bago siyang dahilan para bumangon araw-araw. Hindi na lamang puro trabaho ang iniisip niya. Unti-unti niyang natutunan kung paano magmahal muli. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marilyn Benuya from Kuwait at Anita Manale from Iloilo. Maraming salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli. Pansin niyo rin ba, Manang? Tanong pa ni Adrian, bahagyang nakangiti. Oo naman, sir. Sa tagal ko na sa bahay na to, ngayon ko lang ulit nakita na para kayong masaya. Seryoso pa rin, oo, pero parang may ibang liwanag sa inyo ngayon. Sagot ni Manang Remy. Natigilan si Adrian at napangiti ng bahagya. Napatingin siya sa hagdan, kung saan natutulog si Ronron sa itaas. Sa loob-loob niya, alam niyang tama si Manang Remy. Dumating ang bata sa buhay niya sa panahong wala na siyang inaasahan at tila binigyan siya nito ng bagong layunin. Baka nga tama ka, Manang. Siguro kailangan ko na talagang gawin to, sabi ni Adrian, puno ng determinasyon. Sulit ang gagawin niya, sir. Alam ko magiging masaya si Ronron dahil sa wakas, magkakaroon na siya ng ama at pamilya. Sagot ni Manang Remy, sabay tapik sa balikat ni Adrian. Naiwan si Adrian na nakatitig sa kawalan. Iniisip ang mga susunod niyang hakbang. Alam niyang hindi magiging madali ang proseso, ngunit para kay Ronron, handa siyang gawin ang lahat. Isang araw, maligaya at puno ng excitement si Ronron dahil unang araw ng klase niya sa school. Iniwasan niyang magpahalata ng kaba, ngunit kitang-kita ni Adrian ang saya sa mata ng bata. Dahil dito, sinamahan siya ni Adrian sa paghatid sa paaralan. Siguraduhin mong mag-iingat ka, ha? At mag-e-enjoy. Paalala pa ni Adrian habang inabot kay Ronron ang bagong bag. Wow! Ang ganda, tito! Sagot ni Ronron. Hindi makapaniwala na may bagong gamit siya. Subalit, tumingin siya sa lumang bag niyang gutay-gutay at medyo nangihinayang.
Pero mas gusto ko po itong gamitin. Hindi na ito pinansin ni Adrian. Inisip na baka mas komportable si Ronron sa gamit na iyon. Pagdating nila sa school, tinulungan ni Adrian si Ronron na makarating sa classroom. Habang ipinapakilala siya ng guro, hindi maiwasang magtawanan ng ilan sa mga estudyante sa itsura ni Ronron, lalo na dahil siya ay naka-wheelchair. Hindi maiwasan ni Ronron na madama ang mga sulyap at bulung-bulungan ng kanyang mga kaklase. Nang mag-break time na, may ilan ang nag-asar sa kanya dahil sa kanyang kondisyon at ang luma at sira-sirang bag na dala niya. "Ang pangit ng bag mo, Ronron. Tapos ang hirap mong gumalaw," ang sigaw ng isa sa mga bata. "Wala nga akong magawa eh," sagot ni Ronron. Ang puso niya ay puno ng lungkot. "May sakit daw ako kaya hindi ako makalakad." Buti nga. Hindi makalakad. Lampa ka yata eh." Pang-aasar pa ng iba na sinamahan pa ng malakas sa tawanan. Masakit man para kay Ronron ay nagtiis siya. Hindi nilang pinansin ang mga pang-aasar. Napansin naman ito ng ilan niyang kaklase. At kahit hindi nila sila kakilala ng husto ay pinagtanggol siya. "Wag nga kayo. Si Ronron na nga may sakit tapos ginaganyan niyo pa," sigaw ng isang batang babae. "Bad kayo, mga bullies." "Mahalaga pa ba ang bag kung mabait naman siya?" dagdag pa ng isang batang lalaki. Dahil dito, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Ronron. Pinili niyang hindi magpahalata ng lungkot at ngumiti sa kanyang mga bagong kaklase. Ngunit nang makita ni Adrian na hindi masyadong masaya si Ronron habang pauwi sila, nag-alala siya. "Bakit hindi ka nagkukwento, Ronron?" tanong ni Adrian habang pinagmamasdan ng bata. "Hindi ba masaya ang first day of school mo?" dugtong pa niya. "Wala po, pagod lang po siguro ako. Ngayon lang din po ako nakapasok sa school," sagot ni Ronron at hindi maiwasang magtakip ng lungkot sa kanyang mga mata. Nag-alala si Adrian, ngunit hindi siya nagpakita ng labis na pag-aalala sa bata. Sinabi na lang niya kay Manang Remy, "Manang, parang may problema yata si Ronron. Hindi ko siya nakitang masaya kanina." Baka nga po pagod lang, sir," sabi naman ni Manang Remy. "Alam niyo po mga bata minsan may mga ganong araw tsaka baka nabigla lang." Bagaman nag-aalala, iniisip na lang ni Adrian na baka nga ganon ang sitwasyon at nanibago lamang si Ronron dahil sa eskwela. Pagdating ng weekend, muling naging masigla si Ronron. Wala nang kagalakan sa araw ng linggo kundi ang magkasama silang dalawa ni Adrian sa mga simpleng gawain. Madalas silang magluto ng mga paborito nilang pagkain. At si Adrian ay laging amazed kung paano maghawak si Ronron ng kubyertos at kung paano siya mag-ayos ng sarili. Ang mga simple at pang-araw-araw na gawain ay nagiging mas makulay at mas masaya dahil sa bata. Sa mga pagkakataong ito, mas nararamdaman ni Adrian na parang may pagkakapareho sila ni Ronron. Pareho silang mahilig sa sports. Pareho silang mahilig sa pagkain ng prito. At madalas silang pag-usapan ng mga maliliit na bagay na makikita lamang ng mga taong may malasakit. Lalo pang naging close sila at hindi na lang si Adrian ang nagbibigay ng gabay. Pati si Ronron ay nagiging guro sa kanya. Subalit sa tuwing dumadating ang Lunes, mapapansin ni Adrian na tila malungkot si Ronron. At hindi siya kasing saya tuwing papasok ng school. Pansin niyang hindi na siya excited gaya ng mga nakaraang araw. "Ronron, okay ka lang ba?" tanong ni Adrian. Nakasimangot na iniisip ang mga nangyayari sa bata. "Po, tito, okay lang po ako," sagot ni Ronron. Ngunit alam ni Adrian na may itinatagong kalungkutan sa bata. Naisip ni Adrian na baka nga may mga bagay na hindi nasasabi si Ronron tungkol sa kanyang karanasan sa school. Ngunit habang hindi pa nila ito napag-uusapan, patuloy ang alalahanin ni Adrian para kay Ronron. Hindi pa rin niya matanggap na ang batang binigyan niya ng bagong buhay ay humaharap sa mga pagsubok. Tulad ng pagiging naiiba sa mga ibang bata sa paaralan. Isang tanong lang ang pumasok sa isip ni Adrian. Paano nga ba niya matutulungan si Ronron na maging masaya at magkaroon ng labis na tiwala at kumpiyansa sa sarili?
Patuloy pa rin ang tahimik na pagpasok ni Ronron sa eskwelahan. Sa kabila ng kanyang pagiging masipag at matalino, hindi pa rin siya nilulubayan ng mga kaklase na nanunuya at nambubuli sa kanya. Isang araw, habang nagkakagulo dahil may fire drill, biglang tinulak ng isang bata ang wheelchair ni Ronron at nilagyan ng bato ang ilalim ng gulong nito. Hindi magalaw ni Ronron ang wheelchair niya kahit anong gawin, kaya hindi siya agad nakapila. Napansin ito ng teacher at napagalitan siya dahil hindi siya sumusunod sa utos. Tahimik lamang si Ronron, ngunit ramdam niya ang sobrang sakit ng pagtrato sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalala ang pang-aasar kay Ronron. Hanggang sa isang araw matapos ang klase, sinundan siya ng mga bata sa likod ng paaralan. "Ampon ka lang, walang may gusto sa'yo," sigaw ng isang bata. "Lampa, hindi mo nga magawa ang simpleng bagay," dagdag pa ng isa. "Weird, pangit," pambubuli pa ng iba. Masasakit na salita ang patuloy na narinig ni Ronron. Hindi niya nakinaya. Kaya sa galit at lungkot, inurong niya ang wheelchair niya ng malakas. Sa sobrang lakas ng paggalaw nito, nasagi niya ang mga batang nambubuli at natumbas sila. Eksakto namang dumaan ang teacher at nakita ang eksena. Agad niyang pinagalitan si Ronron na hindi makapagsalita dahil sa sobrang takot. "Ronron, ba't ang ginawa mo?" Pagsaway ng guro. Natahimik si Ronron. Dinala siya sa guidance office at pinatawag ang kanyang guardian. Agad na tumakbo si Adrian sa school na makatanggap ng tawag. Nag-alala siya dahil baka kung anong nangyari kay Ronron. Pagdating niya sa guidance office, naroon na nga mga magulang ng ibang bata at galit na galit sila. Bakit pa kasi pinag-aaral yung batang yan? Disabled na nga, problema pa," sigaw ng isang magulang. "Nananakit pa ng mga bata? My God!" dugtong pa ng isang magulang. Nang makita si Ronron na tahimik at umiiyak, lumapit agad si Adrian sa kanya. "Ano nangyari, Ronron?" tanong niya. Ngunit hindi makapagsalita ang bata. Ramdam ni Adrian ang takot nito. Hiniling ni Adrian na i-review ang CCTV ng paaralan para malaman ang buong katotohanan. Nang makita ang footage, kitang-kita kung paanong nauna ang ibang mga bata sa pagbibiro, pang-aasar at pang-aabuso kay Ronron. Tumistigo pa ang ilan sa mga mababait na kaklase ni Ronron na palagi ngang binubuli si Ronron ng mga batang yon. Namula sa hiya ang teacher at ang mga magulang ng mga bata. "Bakit niyo hinayaan na mangyari to?" galit na tanong ni Adrian sa guro. "Sinabi ninyong premier school to, pero wala kayong ginagawa para protektahan ng mga estudyante laban sa bullying? Hindi niyo ba naiisip ang epekto nito sa isang bata? Lalo na sa katulad ni Ronron?" Nag-sorry ang school administrators, ngunit hindi na sila pinansin ni Adrian. Humingi rin ng depensa ang mga magulang pero galit na galit si Adrian. "What kind of parents are you? Mga wala kayong konsensya. Walang duda na ganyan ang mga anak ninyo." Buliyaw pa niya. Pagkatapos ng insidente, agad na inalis ni Adrian si Ronron mula sa eskwelahan na yon. Marami namang mga gulang ang sumunod at inalis din ang kanilang mga anak mula sa paaralang yon. Dahil sa insidenteng yon, lalo na't influential si Adrian at mabilis kumalat ang balita. Pag-uwi nila sa mansyon, niyakap ni Adrian si Ronron. "Patawarin mo ako, Ronron. Hindi kita naprotektahan mula sa mga bullies." Ngunit dahil mabait si Ronron, niyakap niya rin si Adrian pabalik. "Okay lang po, tito. Salamat po kasi hindi niyo ako pinabayaan." Simula noon, nagdesisyon si Adrian na gawin ang lahat para hindi na muling masaktan si Ronron. Emosyonal man o pisikal, determinado siyang bigyan ito ng mas maayos na buhay, kung saan hindi na kailangang magdusa o matakot. Sa puso niya, si Ronron ay naging higit pa sa responsibilidad. Siya na ay tinuturing na anak na hindi niya kailanman nagkaroon. Dahil sa hirap na dinanas ni Ronron sa eskwelahan, nagdesisyon si Adrian na ipa-homeschool na lamang ang bata. Sa ganitong paraan, mas mapagtutuunan nila ng pansin ang kanyang therapy at gamutan para sa kanyang hips.
Sa kabila ng lahat, nakita ni Adrian kung gaanong kahirap ang proseso para kay Ronron. Mula sa physical na sakit ng therapy hanggang sa mental na hamon ng homeschooling. Isang araw nagkalagnat si Ronron dahil sa sobrang pagod sa therapy. Agad itong ikinabahala ni Adrian. Siya mismo nag-alaga sa bata. Siya nagpapalit ng malamig na bimpo sa noon nito, nagpakain ng lugaw, at tiniyak na uminom ito ng tamang gamot sa tamang oras. Habang nakahiga si Ronron at mahimbing na natutulog, biglang narinig ni Adrian ang batang nagsasalita habang nananaginip. Mama, Papa. Nanatili siya nakaupo sa gilid ng kama. Nakatitig sa inosenteng mukha ng bata na natutulog. Napabuntong hininga si Adrian. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal at pag-aaruga na naibibigay niya kay Ronron, alam niyang may kakulangan pa rin. Ang pagkakaroon ng isang pamilyang legal na nakatatak sa pangalan ng bata. Kinabukasan, maaga siyang tumawag sa kanyang abogado. Gusto ko nang ampunin si Ronron. Seryosong sabi ni Adrian. Alamin mo kung anong kailangan, kung anong proseso, at kung magkano magagastos. Kung kailangan magpalabas ng pera para mapabilis to, gawin na natin. I will shell out money just to make this possible. Napatingin ang abogado sa kanya, ngunit tumango ito. Gagawin natin to sa tamang paraan, Sir Adrian. Pero magiging mahaba ang proseso, lalo na't wala tayong kontak na magulang o guardian para kay Ronron. Walang ibang legal na dokumento na magpapadali sa kaso. Hindi naman iyon alintana ni Adrian. Hindi problema ang pera para sa kanya. Gawin mo ang lahat ng legal na paraan. Kahit gaano katagal. Basta siguraduhin mo na mapapasakin si Ronron bilang legal kong anak. Am I understood? Habang inaayos ang legal na proseso ng pag-ampon, patuloy pa rin si Ronron sa kanyang therapy at gamutan. Nakikita ni Adrian ang malaking progreso ng bata. Unti-unting lumalakas ang kanyang katawan. Isang araw, kinausap ni Adrian ang doktor ni Ronron. Kailan natin pwedeng gawin ng surgery? Tanong niya. Nagiging okay na siya, hindi ba? Is surgery possible now? Para hindi na siya mahirapan sa pag-upo sa wheelchair. May significant progress na ang bata, sagot ng doktor. Pero kailangan pa rin namin ng consent mula sa isang legal guardian. Dahil hindi ka pa opisyal na legal guardian ni Ronron, hindi namin maisasagawa ang operasyon. Sa ngayon, patuloy na lang muna tayo sa therapy, sa treatments. Masisilip kami ng department if we do this without proper consent and process. Napakunot ang noo ni Adrian. But I take care of him now. Bakit hindi pa rin pwede? O sige. Hindi natin gagawin ng surgery as soon as possible at kung tumagal pa, what will happen? Tanong niya ulit. Baka mawala ng pagkakataon si Ronron na makalakad ng tuluyan. Seryosong sagot ng doktor. We need to make things easier for him. I'm sure ginagawan mo naman ang paraan ng pag-ampon sa kanya legally, right, Mr. Jimenez? Doon na nagdesisyon si Adrian na madaliin ang proseso ng pag-ampon. Hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataon ni Ronron na muling makalakad. Sa puso ni Adrian, alam niyang si Ronron ang naging pinakamalaking bahagi ng kanyang buhay. Ang pamilya na hindi niya kailanman inasahan ngunit sobra niyang pinapahalagahan. Lumipas ang mga araw at unti-unti napatunayan ni Adrian na hindi magiging madali ang balak niyang pag-ampon kay Ronron. Sa usapan nila ng kanyang abogado, ipinahayag nito ang dami ng kailangang papeles at dokumento na hinihingi ng korte. Mula sa birth certificate ng bata, impormasyon tungkol sa tunay ng mga magulang, hanggang sa legal na patunay na si Ronron ay walang ibang guardian. Walang available na records para kay Ronron, sabi ng abogado. At dahil dito, nagiging mas komplikado ang proseso. Kailangan natin maghintay at maghanap ng iba pang paraan. Nabigatan si Adrian. Gagawin ko ang lahat. Kahit gaano katagal. Kahit magkano gagastasin. Sagot niya. I already told you, maglalabas ako ng pera kahit na magkano.
Kahit bayaran na, sinong dapat bayaran? Sa kabila ng matuwid niyang intensyon na pagtanto ni Adrian na kahit anong gawin nila, maraming hadlang sa legal na paraan. Napilitan siyang gumamit ng ibang diskarte. Isang hindi formal ngunit siguradong solusyon. Naglabas siya ng malaking halaga ng pera upang mapabilis ang proseso ng pag-ampon. Sa tulong ng mga koneksyon niya, naaprubahan ang adoption papers ni Ronron. Cleared na si Ronron, sabi ng abogado sa kanya isang hapon. Wala nang hahadlang. Ikaw na ang opisyal na magulang niya, Mr. Adrian. Maluwag naman na nakahinga si Adrian. Sa wakas, opisyal niya ng anak si Ronron. Marami nang maaaring mangyari dahil anak niya si Ronron, lalong-lalo na ang pinaka-inaabangang surgery nito. Pag uwi ni Adrian sa mansyon, agad niyang tinawag si Ronron na abala sa pagdodrawing sa mesa. Ronron, tawag niya. Halika rito, may sasabihin ako sa'yo. Lumapit ang bata. Nakangiti, ngunit may bakas ng kaba sa mata. May magandang balita ako. Simula ni Adrian. Simula ngayon, ikaw ay opisyal ko ng anak. Ako ng papa mo. Nanlaki ang mga mata ni Ronron sa tuwa. Totoo po ba, Tito Adrian? Tanong niya na nangingilid ang luha. Tumango naman si Adrian at niyakap ang bata ng mahigpit. Oo, anak. Wala na makakaagaw sa'yo sa akin. Simula ngayon, magkasama na tayo palagi. At mula ngayon, hindi mo na ako tito. Ako na, si Papa Adrian mo. Napuno naman ng tuwa ang puso ni Ronron. Papa? Papa Adrian? Paulit-ulit niya ang tawag habang yakap pa rin si Adrian. Hindi lamang si Ronron ang naging masaya sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Maging si Manang Remy na paluhan na sasaya nang malamang opisyal na si Ronron bilang anak ni Adrian. Ang saya ko para sa inyo, Sir Adrian, sabi ni Manang Remy habang pinupunasan ng luha. Nakita ko hindi ka naging ganito kasaya mula pa noong nawala si Ma'am Tessa. Ngunit ngayon, parang nabuo ka na ulit. Tumango si Adrian at kitang-kita sa mukha nito ang gaan ng loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa at isa na siyang ganap na magulang para sa batang kalsada na kanyang kinupkop. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Adrian si Ronron sa doktor upang ipaalam ang mabuting balita. Dahil siya na ang legal na magulang, pinirmahan niya ang mga papeles para sa surgery ng bata. Gagawin na natin ang lahat para makalakad ka ulit, anak, sabi ni Adrian kay Ronron. Opo, Papa Adrian, maraming salamat po, sagot naman ni Ronron na puno ng pag-asa. Ngayon, higit kailanman, mas matatag ang kanilang samahan bilang pamilya. Handa silang harapin ang anumang hamon ng magkasama. Habang magkasamang kumakain si Adrian at Ronron at Manang Remy sa mansyon, napuno ng tawanan at kwentuhan ng buong silid. Parang totoong pamilya na sila. Ngunit biglang tumigil ang lahat nang dumating ang isang social worker kasama ang dalawang opisyal. Good evening po, ako po si Miss Araneta mula sa DSWD, sabi ng social worker. May natanggap kaming report na hindi maayos ang living conditions ng batang si Ronron. Kailangan namin siyang kunin at dalhin sa amin para maimbestigahan. Nabigla si Adrian. Ano? Teka, anong ibig niyo sabihin? Maayos ang buhay ng anak ko rito. Tumayo siya at halatang nanginginig sa galit at kaba. Pasensya na po, Mr. Adrian, pero ito po ang protocol. Kung mapapatunayan na maayos ang lahat, maaari naman siyang ibalik sa inyo. Pero sa ngayon, kailangan muna namin siyang dalhin. Agad na yumakap si Ronron kay Adrian at umiiyak. Papa Adrian, ayokong umalis. Ayokong iwanan ka. Pilit siyang inalis mula sa yakap ni Adrian ng mga opisyal. Napuno naman ng iyakan ng paligid dahil sa insidente. Habang inaakay ng mga social workers si Ronron palabas ng mansyon, nagmakaawa naman si Adrian. Huwag niyo siyang kunin. Ako ang legal niyang guardian. Pasensya na po ulit.
Ulit pa ng social worker. Kailangan lang namin sundin ang utos. Kung talagang legal guardian kayo, makakabalik din naman ang bata sa inyo. Pero sa ngayon, kailangan niya mapasailalim sa aming kustudiya. Hinabol ni Adrian ang sasakyan, ngunit wala siyang nagawa. Nang tuluyan ang nawala si Ronron sa paningin niya, napaluhod siya sa lupa. Nilapitan siya ni Manang Remy at napaluha na rin dahil sa nangyari. Tumulo ang luha ni Adrian kasabay ng pangako sa sarili. Ibabalik kita, anak. Gagawin kong lahat para magkasama tayo ulit. Sa kanyang pagsisiyasat, nalaman ni Adrian na si Troy ang nagsumbong sa social workers. May pamangkin pala si Troy sa school na pinasukan noon ni Ronron at doon niya nalaman ang tungkol sa bata. Dahil sa galit at inggit kay Adrian, sinumbong niya ito para makapaghiganti. Punong-puno ng galit si Adrian nang puntahan si Troy sa isang bar. Agad niyang kinumpronta ang dating kaibigan na ngayon ay kaaway niya na. Alam kong ikaw ang may gawa nito, Troy. Ikaw ang dahilan kung bakit kinuha nila si Ronron. Galit na sigaw ni Adrian. Halos mapunit ang kanyang boses. Ngumididi si Troy at walang pakialam. Oh, so you finally figured it out. Sabi niya habang humihigop ng alak. Pareho lang tayo, Adrian. Gumagawa ka rin ng mga bagay na hindi legal. Huwag kang magmalinis. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Anong alam mo sa pagmamahal, ha, Troy? Ikaw, iniwan ka ng pamilya mo dahil sa mga kalokohan mo. Galit na sagot ni Adrian. Nakangisi, sumagot naman si Troy. At ikaw, Adrian, iniwan ka rin naman na. Pareho lang tayo. Pero mas masakit ang sayo kasi nawala ang batang mahal na mahal mo. How's that for a revenge, huh? Napuno ng emosyon si Adrian at halos masuntok si Troy. Ngunit pigil niya ang sarili. Umalis na lamang siya dala ang galit at lungkot. Pagdating sa mansyon, hindi mapigilan ni Adrian ang pagpagsak ng kanyang emosyon. Naupo siya sa opisina niya. Pinipigilan ang paghikbi. Ngunit tuluyan na rin siyang bumigay. Anak, Ronron, bulong niya sa sarili. Hawak ang larawang kinunan nila noong masaya pa sila. Ramdam niya ang matinding sakit ng pagkawala, lalo na at siyang itinuturing na ama ni Ronron. Sa gitna ng pag-iyak, tumayo si Adrian at muling tumawag sa kanyang abogado. Gawin mo ang lahat ng paraan. Ayusin mo to. Hindi ako titigil hanggang hindi mabalik si Ronron sa akin. Sa pagkakataong to, buo ang determinasyon ni Adrian na labanan ng anumang hadlang, kahit pa ang sistema, upang muling mabuo ang kanyang pamilya. Habang abala si Adrian sa pagsasaayos ng legal na proseso para maibalik si Ronron sa kanya, tumunog ang kanyang telepono. Hello, Mr. Adrian? This is Miss Araneta from DSWD. Sabi ng boses sa kabilang linya. May emergency po kami, isinugod sa ospital si Ronron dahil sa matinding pananakit ng kanyang balakang. Kung gusto po niyo siyang puntahan, nanlaki mga mata ni Adrian. Ano? Saang ospital? Papunta na ako. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Pagdating ni Adrian sa ospital, agad siyang dumiretso sa emergency room. Naroon nga si Ronron, nakahiga sa stretcher. Halatang hirap na hirap sa sakit. Naluha si Adrian nang makita ang bata. Papa Adrian? Mahina ngunit puno ng emosyon na tawag ni Ronron. Akong bahala sa'yo, anak. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Adrian. Pilit na pinapanatag ang sarili kahit na ang puso nito ay pinipiga na sa sakit habang nakikita ang paghihirap ng bata. Lumapit ang doktor kay Adrian. Kailangan na po talagang maoperahan si Ronron ngayon. Hindi na kaya ng gamutan na therapy. Emergency surgery ito. Kailangan namin ng consent. Agad lumingon si Adrian sa social workers. Pumayag na kayo. Sagot ko ang lahat ng gastos basta gawin niyo ang kailangan gawin para mailigtas siya. Pagmamakaawa niya sa mga ito. Nag-usap ang mga social workers at pumayag na sila. Okay, Mr. Adrian.
Pero kailangan naming bantayan ang proseso. Nilingon ni Adrian ang doktor na agad namang tumango. Ready the operating room. Nagmamadali nitong utos at agad nang inalalaya ng bata. Habang nasa operating room si Ronron, hindi mapakali si Adrian. Pabalik-balik siya sa hallway ng ospital. Mahigpit na nakayuko at hawak ang rosaryo na binigay sa kanya ni Manang Remy noong bata pa siya. Diyos ko, huwag niyo po sanang pabayaan ang anak ko. Siya na lang ang meron ako. Bulong niya. Lumipas ang ilang oras at sa wakas, lumabas ang doktor. Agad niyang nilapitan ito. Mr. Adrian, stable na po si Ronron. Naging matagumpay ang operasyon, pero kailangan niya lang na magstay sa ICU para sa recovery. Halos maluha naman si Adrian sa tuwa at abot langit ang pasasalamat. Salamat, Doc. Salamat. Matapos ang ilang araw, sa wakas ay nagising na rin si Ronron. Agad niyang hinanap ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Nasaan si Papa Adrian? Nasa labas noon si Adrian at ang marinig ang tawag agad siyang pumasok. Ngunit kailangan nilang sundin ang patakaran. Hindi sila pwedeng mag-usap ng walang bantay na social worker. Pagpasok ni Adrian, hindi niya na napigilan ang emosyon. Mahigpit na niyakap niya si Ronron. Halos ayaw bitawan ng bata. Papa Adrian, miss na kita. Miss ko na po kayo ni Manang Remy at ang mga tao sa bahay. Sabi ni Ronron habang luha ang nakatingin sa kanya. Mahal na mahal kita, anak. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayong magkasama ulit. Pangako pa ni Adrian. Habang magkayakap, damang-daman nila ang pagmamahal at pangungulila. Ang tagpong yon ang nagpatibay sa desisyon ni Adrian. Hindi siya titigil hanggang sa hindi niya nababalik si Ronron sa kanya ng tuluyan. Sa mansyon ay abala si Adrian sa pag-aayos ng mga gamit na dadalhin ni Ronron. Adrian, ako nang bahala rito sa gamit ni Ronron. Aayusin ko na para madala mo sa ospital. Bili ni Manang Remy. Kahit sinabi ni Manang Remy na siya nang bahala, hindi naman pumayag si Adrian. Manang, gusto kong personal na ayusin to. Gusto kong siguruhin na maayos ang lahat. Sabi niya habang inaayos ang mga damit at laruan ni Ronron. Iniwan na siya ni Manang Remy at hinayaang mag-ayos. Alam ni Adrian na mahalagang madala niya ang mga espesyal na gamit ng bata sa ospital. Kaya naman kinuha niya lahat ito. Habang nag-aayos, napansin niya ang lumang bag ni Ronron na niiwan noong kinuha siya ng mga social workers. Napabuntong hininga siya habang hawak ito. Dadaling ko rin to. Tsak na hahanapin niya ito. Bulong niya. Pinuksan niya ang bag at nakita ang mga gamit ni Ronron. Kabilang ang paborito nitong coloring book na luma na at halos mapunit na rin. Habang binubuklat niya ito, may nalaglag na litrato mula sa gitna ng mga pahina. Pinulot ni Adrian ang litrato. Pagtingin niya rito, biglang tumayo ang balahibo niya. Isa itong lumang larawan ng isang babae na karga ang isang bata. Ang bata ay si Ronron. Walang duda. Siya bang mama ni Ronron? Bulong ni Adrian. Nanlaki ang mga mata. Samantala sa Hong Kong, abala si Bonnie sa kanyang trabaho bilang domestic helper. Matapos ang araw ng trabaho, tinanong siya ng kanyang amo, isang mabait na babaeng Chinese, tungkol sa kanyang anak. Bonnie, have you found your child yet? Tanong nito habang inaabot ang sahod niya. Any news? Ngumiti si Bonnie, ngunit napailing. Not yet po, ma'am, but I'm still hoping that someday I will find him. Ngumiti rin ang amo niya. You will find him someday, do not lose hope. Pag-uwi ni Bonnie sa kanyang inuupahang kwarto, halos mapaupo siya sa sobrang pagod. Ngunit wala siyang oras para magpahinga dahil may trabaho pa siya sa isang restaurant mamaya. Nakatingin siya sa pader kung saan nakapaskil ang isang lumang litrato. Larawan ng anak niyang si Ronron noong maliit pa ito. Halos 3 taong gulang lamang. Habang tinitingnan ng litrato, bumalik sa alaala niya ang araw na nawala si Ronron.
6 na taon na nakalilipas, nagpunta si Bonnie sa maingay na syudad ng Maynila para siya'y makapaghanap ng trabaho. Karga-karga niya si Ronron habang naglalakad sa init ng araw. Nang oras na ng kanyang interview, hindi niya pwedeng dalhin ang bata sa loob. Pinakausapan niya ang isang babaeng nakaupo sa labas ng gusali. "Pakisuyo po, bantayan niyo lang po sandali ang anak ko. Mag-i-interview lang po ako para sa trabaho." Hindi niya alam na uso noon ang mga nangunguha ng bata. Bukod pa rito, nagdudusa pa rin si Bonnie sa postpartum depression at sa hirap ng pagiging isang single mom. Kaya patong-patong rin ang kanyang paghihirap. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Hindi rin niya alam kung bakit ipinakisuyo niya sa hamak na estranghero ang anak. Sandali lamang siyang nawala dahil sa interview. Subalit, paglabas niya, wala na si Ronron. Napahagulhol siya at naganap sa paligid. Sumigaw ng pangalan ng anak niya. "Ronron? Ronron, anak!" Paulit-ulit niyang hiyaw. Halos mabaliw si Bonnie sa kalagitnaan ng syudad, habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Nagtanong siya ng nagtanong at kung sino-sino ang mga nilapitan niya, ngunit walang makakapagsabi kung saan dinala si Ronron. Kahit pulis, sinisisi pa siya ng mga tao bilang pabayang ina. Walang tumulong sa kanya at wala siyang kapera-pera para maghanap ng mas matagal. Simula noon, hindi na nawala sa isipan ni Bonnie ang anak niya. 6 na taon nang lumipas, ngunit sariwa pa rin ang sakit ng pagkawala ng kanyang uniko iho. "Ronron, mahal na mahal ka ng mama." Bulong niya habang hinahaplos ang lumang litrato. Tumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Lagi siya nagdarasal na balang araw, mahahanap niya si Ronron. At kahit ilang taon pang lumipas, hindi siya sumuko. Nakarecover na si Ronron mula sa kanyang operasyon. Bagaman, kailangan pa rin ng therapy, may malaking pag-asa na siyang makalakad ng normal. Matapos ang mahabang laban, naging opisyal ng guardian ni Ronron si Adrian. Napunta na sa kanya ang lahat ng legal na karapatan bilang ama ng bata. Masayang-masaya naman si Ronron nang bumalik sila sa mansyon. Mas naging determinado rin si Adrian na tulungan ang bata sa kanyang pagbangon. Habang patuloy si Ronron sa therapy, si Adrian naman ay hindi mapakali. Hawak niya ang litrato ng babae sa bag ni Ronron. Nag-hire si Adrian ng isang private investigator para mahanap ang babae sa larawan. Isang araw, tinanong niya si Ronron kung kilala nito ang babae. "Ronron, kilala mo ba ang babae sa picture na to?" Tanong ni Adrian habang hawak ang larawan. Umiling si Ronron. "Hindi po, Papa. Pero sabi po nila nung mga nakakuha sa akin noon, nasa bag ko na raw po yan. Baka po siyang mama ko pero hindi ko po alam." Kinalabutan si Adrian sa sinabi ng bata. Lalo niyang pinilit ang investigator na madaliin ang paghahanap. Hindi niya kayang mabuhay ang bata na hindi nalalaman ang katotohanan sa likod ng pagkatao nito. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Adrian mula sa investigator. "Sir Adrian, nahanap na namin ang babae sa litrato. Nasa Hong Kong lang po siya. Nagtatrabaho bilang domestic helper." Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Adrian. Agad siyang nagpaalam kay Ronron. "Anak, may pupuntahan na si Papa, ha? Business trip lang to. Pero babalik din agad si Papa, ha?" "Okay po, Papa. Ingat po kayo." Sagot naman ni Ronron at ipinaubaya muna ni Adrian si Ronron kay Manang Remy. "Manang, bantayan mo ng maigi si Ronron. Tawagan mo ako agad kung may kailangan ka o kung may problema." "Walang problema, sir. Ako nang bahala kay Ronron." Sagot naman ni Manang Remy. Paglapag ni Adrian sa Hong Kong, agad siya nagtungo sa address na ibinigay ng investigator. Dumating siya sa isang simpleng compound kung saan nakatira ang babae. Pagdating niya, nakita niya si Bonnie na nakikipaglaro sa kambal na bata sa labas ng bahay. Kilalang kilala niya ang babae, kahit nakatalikod ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Halos hindi siya makagalaw at makapagsalita. Ilang taon na rin ang nakalipas. "Bonnie," tawag niya na puno ng emosyon ng boses.
Napahinto naman si Bonnie at parang huminto ang mundo niya nang marinig ang pangalan niya mula sa isang pamilyar na boses. Paglingon niya ay napatulala siya. Halos hindi siya makapaniwala nang makita si Adrian sa harapan niya. Adrian? Bulong ni Bonnie, nanginginig ang boses. Lumapit ng bahagya si Adrian at hindi makapagsalita sa una. Tinitigan niya si Bonnie ng matagal. Dama ang dalat ng bawat taon na lumipas. Bonnie, kailangan na nating mag-usap. Sabi ni Adrian na sa wakas, puno ng determinasyon at emosyon. Bago pa man maging CEO ng kanilang kumpanya si Adrian, namuhay siya bilang binatang tagapagmana. Noon ang kanyang mga magulang pa ang namamahala sa kanilang negosyo at mataas ang pangarap nila para sa kanya. Sa panahong to, naging katulong sa kanilang mansyon si Bonnie. Mahinhin, masipag, at palangiti ito si Bonnie. Kaya naman, agad itong napansin ni Adrian. Noong una, tila simpleng paghanga lamang ang nararamdaman niya. Pero sa paglipas ng panahon, hindi niya naitago ang nararamdaman niya para sa dalaga. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, nabuo ang pagmamahalan sa pagitan ni Adrian at Bonnie. Palihim sila nagkikita at nag-uusap sa mga tahimik na sulok ng mansyon. Hindi nila pinaalam sa sino man ang tungkol sa kanilang relasyon dahil tsak natututo lang pamilya ni Adrian. Isang gabi habang nag-aayos sa mga gamit sa opisina ng mga magulang ni Adrian, narinig ni Bonnie ang usapan ng mga ito. Panahon na para ipakasal natin si Adrian. Wala naman siya nobya. At kailangan niya magpakasal sa maayos na babae para maipamana sa kanyang kumpanya. Sabi ng ina ni Adrian, may naisip ka na ba? Tanong naman ng ama nito. Si Tessa. Anak siya ng kaibigan natin. Magandang pamilya at may malaki ring negosyo. Bagay sila. Kinalibutan si Bonnie. Hindi man tahasang sinabi, malinaw sa kanya na hindi alam ng mga magulang ni Adrian ang tungkol sa kanilang relasyon. At mas masakit, hindi rin ito sinasabi ni Adrian at patuloy rin na inililihim. Noong gabi yon, magkasama sina Adrian at Bonnie sa kanyang kwarto. Para kay Bonnie, iyon ang huling gabi nilang magkasama. Ngunit hindi nito alam ni Adrian. Mahal na mahal niya si Adrian. Pero nasaktan siya ng labis sa inisip niyang pagtanggap nito sa plano ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng gabi yon, maaga siyang umalis sa mansyon. Iniwan niya si Adrian na hindi nagpapaalam. Dala ang kanyang puso na puno ng sakit. Noong magising si Adrian, agad niyang hinanap si Bonnie. Ngunit tila naglaho lamang ito na parang bula. Pinuntahan niya ang lahat ng posibleng lugar na maaaring puntahan ni Bonnie, ngunit hindi niya ito natagpuan. Hindi nagtagal, napilitang magpakasal si Adrian kay Tessa alinsunod sa mga higpit na utos ng kanyang mga magulang. Bagamat naging maayos ang kanilang pagsasama sa umpisa, hindi maikakaila ni Adrian na si Bonnie ang tunay niyang mahal. Samantala si Bonnie naman ay nagpatuloy sa kanyang buhay na mag-isa. Ilang linggo matapos siyang umalis sa mansyon, nadiskubre niyang buntis siya. Nayanig ang kanyang mundo. Wala siyang pamilya, wala siyang pera, at walang Adrian na maaasahan. Sa kabila nito, nagdesisyon siyang itaguyod ang kanyang anak. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya kahit mahirap. Ngunit nang mawala ang anak niya noong halos 3 taong gulang pa lamang ito, tila naglaho rin ang lahat ng kanyang lakas at pag-asa. 6 na taon ang lumipas mula nang mawala ang kanyang anak. Nakipagsapalaran siya sa Hong Kong upang magtrabaho bilang domestic helper. At kahit mapuno ito ng lungkot at labis na hirap, tiniis pa niya ang lahat ng hirap upang makapag-ipon at kapag sapat na ay makabalik muli sa Pilipinas para hanapin ang anak niya. Bawat araw iniisip ni Bonnie si Ronron. Nakasabit pa rin sa dingding ng kanyang maliit na kwarto ang lumang larawan ng anak niya. Paulit-ulit ang dasal. Mahal na mahal kita anak. Sana makita pa tayo ulit.
Ngayon, 6 na taon matapos ang lahat ng sakit at sakripisyo, biglang nagtagpo muli ang landas nila ni Adrian. Habang tinitigi-tigan niya ang dating iniibig, nagbalik ang lahat ng alaala. Mga alaala ng pag-ibig, pagtataksil ng tadhana, at ang iniwang sugat sa kanilang dalawa. Adrian? Bulong ni Bonnie. Hindi alam kung ano unang sasabihin. Si Adrian, bagamat puno rin ng emosyon, ay hindi nawala ng lakas ng loob. Tumindig siya ng buong tapang. Bonnie, kailangan kong malaman ang lahat. Sabi niya at ang kanyang boses ay punong-puno ng determinasyon. May anak ba tayong dalawa? Sa gitna ng maliit na compound kung saan pansamantalang umuwi si Bonnie, naganap ang kanilang emosyonal na pagtatagpo. Halos hindi makapaniwala si Bonnie nang makita si Adrian sa harapan niya, habang si Adrian naman ay puno ng determinasyon at pag-aalala. Umiwas ang tingin si Bonnie at hindi agad sinagot ang tanong ni Adrian. Ano ginagawa mo rito? Tanong ni Bonnie, halos pabulong, habang nanginginig ang kanyang boses. Hindi agad sumagot si Adrian. Sa halip, hinarap niya si Bonnie na tila ba binabasa ang lahat ng emosyon sa mukha nito. Bonnie, bakit ka biglang umalis noon? Bakit mo ko iniwan ng walang paalam? Tanong ni Adrian, puno ng sakit ang boses. Napangiti naman si Bonnie, pero hindi iyon masaya. Ito ay puno ng lungkot at pagkadurog. Hindi ba halata? Dahil hindi ako nararapat sa iyo, sa pamilya mo, sa buhay mo. Langit ka at lupa ako, Adrian. Kaya nga hindi mo ako magawang ipaglaban noon, di ba? Dahil mas nararapat ka namang ikasal sa iba. Pinilit ni Adrian na pigilan ang emosyon niya, pero hindi na niya kinaya. Hindi mo malang ako binigyan ng pagkakataong ipaglaban ka? Akala mo ba ganun ang kadali ang lahat sa akin? Hinanap kita, pero nawala ka ng parang bula. Para saan pa, Adrian? Balik ni Bonnie. Ang boses niya ay tumaas habang pumupuslit ang mga luha. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin ang malaman na ipapakasal ka na sa iba. Hindi mo sinabi. Hindi mo ako pinaglaban. Kaya ako umalis. Umalis ako dahil alam kong hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Sandaling tumahimik si Adrian. Huminga siya ng malalim. At sa isang matatag na boses, tinanong niyang muli ang bagay na ipinunta niya roon at ang kaninang tanong na iniwasan ni Bonnie. May anak ba ako sa'yo, Bonnie? Natigilan si Bonnie. Ang mga mata ay nanlalaki. Hindi siya nakapagsalita agad. Pero halatang nahuli siya sa tanong na iyon. Paano mo nalaman? Tanong niya na nanginginig ang boses. Sagutin mo ang tanong ko. Mariing sabi ni Adrian. Tila hindi niya na kayang hintayin ang sagot. May anak ba tayong dalawa, Bonnie? Lumuha si Bonnie na paiwas ang tingin. Oo. Oo, may anak ka sa akin. Bulong niya. May anak tayo pero... Napalunok si Adrian. Pero sa halip na galit, mas nangibabaw ang sakit. Bakit mo itinago sa akin? Para saan pa? Para masabi mo sa akin kung gaano ako kapabayang ina? Balik ni Bonnie. Ang boses niya ay napuno ng puot sa sarili. Hinayaan ko mawala ang anak ko, Adrian. Sa isang saglit na kapabayaan na wala siya. Alam mo ba kung gaano kasakit yan sa akin? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap na mag-alaga ako ng mga anak ng iba dito sa Hong Kong? Habang hindi ko alam kung nasaan ang sarili kong anak. Kung nakakain ba siya? Kung may nag-aalaga ba sa kanya? Kung buhay pa siya? Lumapit si Adrian kay Bonnie at ang kanyang puso ay parang dinurog habang pinapanood ang babaeng minsan niyang minahal. Ngayon ay punong-puno na ng sakit. Sinubukan ko, Adrian. Patuloy ni Bonnie. Habol ang hininga habang nagpupunas ng luha. Nag-ipon ako. Nagtatrabaho araw at gabi. Umaasang balang araw makakauwi ako sa Pilipinas para mahanap siya. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong sagot. Tahimik si Adrian sandali.
bago niya inilahad ang balitang matagal niya nang gustong sabihin. Bonnie, alam ko kung nasaan ang anak natin. Napatigil si Bonnie at tila huminto ang kanyang mundo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko kung nasaan si Ronron. Sagot ni Adrian at napaluha rin siya. Sa saglit na iyon, ang lahat ng galit, hinanakit at sakit ay nawala. Napaluhod si Bonnie. Hinawakan ang mukha niya habang tumutulo ang luha. Talaga? Alam mo kung nasaan siya? Tanong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Lumapit si Adrian at niyakap si Bonnie ng mahigpit. Pareho nilang dama ang bigat ng mga taon na nawala sa kanila. Bonnie, bulong ni Adrian, hindi mo na kailangang mag-isa. Bubuuin natin ang pamilya natin, kasama ang anak natin. Nandito na ako. Ipaglalaban ko kayo. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may liwanag na bumalik sa mga mata ni Bonnie. Pabalik na sa Pilipinas sina Adrian at Bonnie. Tahimik lamang si Bonnie sa buong biyahe. Ramdam ni Adrian ang kaba nito. Hawak ni Adrian ang kamay ni Bonnie. Pinipilit siyang pakalmahin. Bonnie, sabi ni Adrian habang papalapit ng eroplano sa kanilang destinasyon. Huwag ka mag-alala. Si Ronron ay mabait na bata. Matatanggap ka niya. Nag-angat ang tingin si Bonnie. May bahagyang ngiti ngunit halatang kinakabahan pa rin. Sana nga, Adrian. Sana hindi siya galit sa akin. Pero kung magagalit man siya, tatanggapin ko. Naiintindihan ko naman. Hindi siya magiging galit. Sagot ni Adrian na puno ng kumpiyansa. Sa wakas magkakasama na kayong dalawa. Matagal din niyang pinangarap na magkaroon ng mama. Sambit pa nito na siyang nagpagaan sa loob ni Bonnie kahit papaano. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong agad sila ni Manang Remy. Adrian, dumating na pala kayo. Si Ronron nasa therapy room. Tamungo si Adrian at sinabihan si Bonnie na sumunod sa kanya. Sa therapy room, abala ang mga therapist ni Ronron sa pagtuturo sa bata. Oh, kaunti pa Ronron. Lakad pa ng kaunti. Payo ng isa sa kanya. Kitang-kita ang kasipagan ni Ronron kahit pawisan na siya. Nang mapansin niya si Adrian, kumislap ang mga mata nito. Papa? Masayang sigaw ni Ronron. Tumigil ito sa ginagawa at sinubukang pumunta kay Adrian gamit ang walker na hawak. Natuwa naman si Adrian sa kanyang nakitang progress sa bata. Lumapit agad si Adrian at niyakap ang bata. I am back, Ronron. Namiss kita, anak. Namiss din kita, Papa. Sino pong kasama niyo? Tanong ng bata. Ngiti-ngiti habang nakatingin kay Bonnie. Magalang na bumati si Ronron. Hello po, ako po si Ronron. Friend po kayo ni Papa? Hindi agad nakapagsalita si Bonnie. Nakita niya ang maliit na balat sa siko ng bata. Isang palatandaang matagal niya nang hinahanap. Namuo ang luha sa kanyang mga mata habang tinitigan ang anak. Ronron, sabi ni Adrian ng mahina. May gusto akong ipakilala sa'yo. Oo, friend siya ni Papa. Lumuhod si Bonnie sa harapan ni Ronron. Nanginginig ang kamay habang inaabot ang pisi ng bata. Ronron, bulong niya, sabay yakap ng mahigpit sa anak. Nagulat si Ronron. Napatingin siya kay Adrian. Papa, bakit po siya umiiyak? Sino po siya? Ngumiti si Adrian kahit siya'y emosyonal na rin. Ronron, siya ang mama mo. Napakunot ang noon ni Ronron sa kanyang narinig. Tila hindi agad makapaniwala. Po? Mama ko po? Tumango si Bonnie. Pinipilit ngumiti kahit patuloy ang pag-agos ng luha niya. Oo anak, ako ang mama mo. Matagal kitang hinanap. Totoo yun anak. Ang tagal kong hinanap ka kaya patawarin mo ko kung nawala ako sa tabi mo noon. Patawarin mo ako kung hindi kita nahanap kaagad anak. Anak ko. Unti-unting lumambot ang mukha ni Ronron. Mama, ikaw po talaga ang mama ko? Oo anak, ako ito. Mahal na mahal kita. Sagot ni Bonnie. Hinalikan ang ulo ng bata.
Napaluha si Ronron. At bigla siyang yumakap ng mahigpit kay Bonnie. Mama, miss na po kita. Akala ko wala akong mama. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili at pinahid ang mga luha sa mata niya. Yakap ni Ronron si Bonnie habang patuloy na umiiyak ang mag-ina. Habang yakap ang anak, tumingin si Bonnie kay Adrian. Sa mahina, ngunit puno ng pasasalamat na boses ay bumulong siya. Thank you, Adrian. Thank you sa lahat. Ngumiti si Adrian. Walang anuman, Bonnie. Para ito kay Ronron at para sa atin. Matapos ang mga pagsubok at sakripisyo, nagsimulang muli ang pag-ibig sa pagitan ni Adrian at Bonnie. Ang mga araw ng pagluluksa at paghihirap ay nagbukas ng mga bagong pagkakataon para sa kanilang pamilya. Si Ronron, ang kanilang mahal na anak, ay tuluyan nang nakarecover. Mula sa pagiging mahina at nakasalalay sa kanyang wheelchair, nakakalakad na siya sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas niya. Ang mga magulang ni Ronron ay hindi mo ipaliwanag ang saya at pasasalamat sa mga biyaya ng buhay. Isang hapon, habang ang magkasunod na araw ay dumaan at si Ronron ay masaya sa kanyang paglalaro sa harap ng kanilang bahay, nagkaroon ng pagkakataon si Adrian at Bonnie na mag-usap ng magkasama. Napansin nilang pareho na kahit anong hirap ang pinagdaanan nila, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataong maghilom at muling magsimula. Hindi nila maiwasang mangiti habang tinatanaw ang kanilang anak na tumatakbo at naglalaro. Si Adrian, na halos hindi makapaniwala sa kanyang mga nararamdaman, ay nagsimula muling magtangkang lumapit kay Bonnie. Bonnie, ang malambing na tinig ni Adrian. Alam mo, sa lahat ng pinagdaanan natin, sa mga pagsubok na pinagdaanan natin, parang nakikita ko na lang na masaya tayong lahat. Sumang-ayon si Bonnie, tumingin kay Adrian na may malalim na pagtingin. Oo, Adrian, hindi ko nga rin inaasahan na darating tayo sa puntong to. Pero may mga bagay na siguro talagang para sa atin. Biruin mo matapos ang mahabang panahon at lahat ng pagsubok, napunta rin tayo sa ganito. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumalalim ang kanilang mga damdamin. Hindi nila namamalayan, ngunit ang kanilang mga pusong ilang taon na rin naglalaban sa mga hindi pagkakaunawaan at takot ay muling nagtagpo at nagsimula ng isang bagong kabanata. Minsan, si Bonnie ay nahulog sa mga mata ni Adrian tulad ng unang pagkakataon. Bonnie, ang sabi ni Adrian, gusto ko sana magsimula ulit. Hindi lang para kay Ronron kundi para sa atin. Gusto ko sana maging buo tayo tulad ng dati. Tumango si Bonnie at ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Oo, Adrian. Gusto ko rin. Hindi ko kayang mawala ka ulit sa buhay ko. Kayong dalawa ng anak natin. Ayoko na mag-isa ulit. At sa mga sandaling iyon, napagtanto nila na ang pagmamahal na una nilang iniwasan ay muling bumangon. Nagsimula silang maglakbay muli na magkasama bilang magulang at magkasama sa kanilang mga pangarap. Sa paglipas sa mga linggo, unti-unti nilang pinagtibay ang kanilang relasyon. Hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang magulang na handang ibigay ang lahat para kay Ronron. Naging simbolo sila ng muling pagkabuo. Isang kwento ng pamilya na nagsimula mula sa mga sugat. Ngunit natutong maghilom at magsimulang muli. Isang gabi habang ang pamilya ay nagsasalo-salo sa pagkainan, nagdesisyon sila. Isang simpleng kasalan sa ilalim ng buwan, kung saan si Ronron na nagsilbing abay at ang mga staff ng mansyon ay sumaksi sa kanilang pangako sa isa't isa. Pinili nilang buhayin ang dating naudlot na napagmamahalan. Hindi na nila kailangan ng malaking selebrasyon. Ang mahalaga ay magkakasama silang tatlo. At handa silang magsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay, puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang taon ang lumipas mula na magkasama-samang muli, nagsimula sina Adrian at Bonnie. Pinili nilang lisanin ang marangyang mansyon sa Maynila at manirahan sa probinsya. Nag-step down na rin si Adrian sa pagiging CEO. Kahit limpak-limpak ang kayamanan, pinili nilang mamuhay ng simple. At ngayon, sa isang tahimik na hapon, puno ng kaligayahan ang kanilang bahay.
habang si Ronron, ang kanilang anak, ay abala sa paglalaro sa likod ng kanilang bahay. Nakaupo sa harap ng mesa sina Adrian at Bonnie, nagsasalo sa isang masarap na merienda. Sa gitna ng mainit na kape at tinapay, ang makasunod na pagtawa ni Adrian at Bonnie ay parang isang himig ng kasiyahan. Matapos ang lahat ng pagsubok, nagkaroon sila ng pagkakataon na magsimulang muli. Hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang isang pamilya na buo at masaya. Bonnie, sabi ni Adrian habang tinitingnan ng asawa. Alam mo, sa bawat araw na lumipas, nakakaramdam ako ng labis na pasasalamat. Hindi ko na kailangang mangarap pa ng iba. Ang mga simpleng bagay, ang makita ka masaya, ang makita ang anak natin na lumalaki ng buo. Ito lang ang kailangan ko. Sumulyap si Bonnie kay Adrian at isang ngiti ang sumiksik sa kanyang labi. Ako rin, Adrian. Hindi ko na rin kailangan ng malaking palasyo o yung sobrang rangyang buhay. Basta ba tayo magkasama, masaya na ako. Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan. Isang sulyap na puno ng pag-unawa. Alam nilang ang lahat ng pinagdaanan nila ay may dahilan. At ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanilang pagtutulungan upang maghilom at magpatuloy. Minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon, nakikita nilang kabutihan sa mga pagsubok na dumarating. Ngunit natututunan nilang yakapin ang bawat sandali at mas lalo nilang pinahahalagahan ang bawat pagkilos at bawat desisyon. Ang kanilang pagmamahalan ay tila nagsimulang muli. Hindi na sa isang magarbong pagdiriwang o malaking selebrasyon, kundi sa mga simpleng araw na magkasama sila, sabay sa paglaki ng kanilang anak na si Ronron. Ngunit ang araw na iyon ay isang espesyal na araw. Itinaguyod nila ang isang maliit na pagdiriwang upang ipagdiwang ang kanilang bagong buhay. Isang pagtitipon na dinaluhan ng kanilang mga mahal sa buhay at kaibigan. Ang buong komunidad ay nagsasama-sama upang magsaya. Nagdaos ng isang munting salo-salo na puno ng halakhak at kwento. Habang ang iba ay abala sa mga pagkain at kantahan, si Ronron ay tumatakbo at naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan sa likod ng bahay. Si Adrian at Bonnie habang tinitingnan si Ronron ay nakangiti sa bawat hakbang ng kanilang anak. Ang batang si Ronron na dati nahihirapan sa kanyang kalusugan, ngayon ay maligaya at buo na ang katawan. Ang makitang malakas at masaya siya ay isang biyaya na hindi nila matutumbasan ng kahit anong yaman. Ang bilis ng panahon, ano? Wika ni Bonnie habang nagmamasid sa anak. Dati parang araw-araw nag-aalala pa tayo sa kalusugan ngayon. Ngayon look at him, masaya, malakas at buhay na buhay. Tumango si Adrian at pinisil ang kamay ng asawa. Oo, parang kahapon lang, ang hirap ng lahat. Pero ngayon narito na tayo. At masaya ako na tayo magkasama. Buo. One big happy family. I'm so glad we had a chance to start over again. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, natutunan nila na ang pinakamahalagang bagay ay ang pagmamahal at pagsasama. Hindi na nila hinanap ang mga perpektong sandali, kundi tinanggap nila ang bawat isang araw na magkasama sila bilang isang pamilya. Habang nagsasalo-salo sa hapag, nagsimula ng magtangalian ng mga bisita at pamilya. Si Ronron na puno ng sigla ay umupo sa tabi ng kanyang mga magulang. Tumingin siya kay Adrian at Bonnie at isang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Mama, Papa, tawag ni Ronron habang iniiwasan ng pagkain sa kanyang bibig. Salamat po. Mahal ko po kayo. Mabilis na lumapit sina Adrian at Bonnie sa anak at sabay nilang niyakap si Ronron. Hindi matitinag ang pagmamahal na nararamdaman nila para sa isa't isa. Ang mga simpleng sandali ng pagyakap ay nagbigay ng higit na halaga kaysa sa anumang material na bagay. I love you too, anak. Sabi naman ni Adrian habang niyakap si Ronron ng mahigpit. Masaya kaming makita kang masaya at malakas. We are proud of you, Ronron. Si Bonnie naman ay nakatingin sa kanyang mag-ama. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sana lagi tayong ganito. Buo, masaya. Ang mahalaga walang kakulangan sa pagmamahal.
Habang ang araw ay tumatagal, nagpatuloy ang salo-salo. Nagsimula na maghapunan at si Ronron ay abala sa paghihiwalay ng mga pagkain na handang ibahagi sa kanyang mga kaibigan. Si Adrian at Bonnie, sa kabila ng mga abala sa pamilya, ay hindi matitinag. Pinili nilang magdiwang ng masaya at puno ng kasiyahan. Maya-maya, nagsimula ng mga bisita na magpaalam at magtungo sa kanilang mga tahanan. Ang buong tahanan ay nagsara ng maaga. Sa kanilang bahay, nagtipon ng mag-anak at nagsimula silang magpahinga. Ang gabi ay tahimik at sa mga simpleng galak na magkasama silang tatlo, ang pamilya nila ay muling sumiksik at nagpatuloy. Nang magsimula ang gabi, si Adrian at Bonnie nagsalita sa mga mata nilang puno ng pag-ibig. Bonnie, wika ni Adrian. Maraming salamat sa lahat ng binigay mo sa pamilya natin. Huwag mong kalimutan, lagi kitang mahal. At si Ronron. Sa'yo rin, Adrian, sagot ni Bonnie. Sa'yo, sa pamilya natin at sa pag-ibig na ibinibigay mo. At sa mga sandaling yon, magkasama silang tatlo na puno ng pagmamahal at pasasalamat. Wala nang ibang hinangad kundi ang magpatuloy ang kanilang buhay na puno ng kaligayahan at pagkabuo bilang isang pamilya, na sa wakas ay natutuwa ng tunay na halaga ng pagmamahal, pangtagkap at pagsasama. Ang kwento nila ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagsusumikap at pagmamahal na lumalago sa kabila ng lahat ng pagsubok. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!